Nagising si Himogami pagkatapos ng 1,000 taon. Bigla siyang bumagsak ng malakas sa lupa at nagulat. Nang tumayo siya, napansin niyang wala na ang lahat ng kanyang mga pinsala at napagtanto niyang wala siyang damit. Lumingon siya sa paligid, nalilito kung nasaan siya, at naglakad patungo sa isang sinag ng liwanag. Nang lumabas siya, nabigla siya nang makita ang isang guho na lungsod. Sa ibang lugar, isang babaeng nakabalabal ang bamulong sa kanyang pangalan. Samantala, lumingon si Himogami nang may pagkalito, iniisip na maaaring nananaginip siya, ngunit isang bato ang tumama sa kanyang ulo at napatunayang gising siya. Lumingon siya at inakala na nahulog siya sa lugar na ito, tila nawala ang kanyang alaala. Di nagtagal, isang lalaki at isang batang babae ang dumating na nagsasalita ng hindi kilalang wika. Lumuhad sila sa harap niya, tinawag siyang Wise One. Ipinaliwanag ng lalaki na isang lindol ang naging sanhi ng pagguho ng mga guho at pumunta sila upang tingnan kung ligtas siya. Tinukso ng anak na babae ng lalaki si Himogami, at mabilis siyang pinigilan ng kanyang ama, humingi ng tawad sa kanyang asal. Sinubukan ni Himogami na tiyakin sa kanila na maayos siya at tumayo, ngunit nanghihina siyang bumagsak sa lupa. Maya-maya, isang toro ang humila ng kariton na minamaneho ng lalaki kasama ang kanyang anak na babae at si Himogami ay nagpapahinga rito. Pagkaraan ng ilang sandali, nagising si Himogami. Sinabi ng batang babae sa kanyang ama, na nagtanong kung mas maayos na ang pakiramdam ni Himogami. Nagpasalamat si Himogami sa kanila sa pagtulong sa kanya at sinabing na pagkamalan nila siyang ibang tao. Nagpakilala siya bilang si Himogami. Ang lalaki, na magalang pa rin, ay nagpakilala bilang si Wilbert, ang pinuno ng isang kalapit na nayon, at ang kanyang anak na si Wendy. Nagtanong si Himogami tungkol sa Wise One. Ipinaliwanag ni Wilbert na ang Wise One ay isang Diyos na sinasamba ng kanilang nayon. Nakatago sa mga guho ang banal na nilalang na nagbibigay ng kaalaman. Sinabi niya na matagal nang natutulog doon si Himogami bago pa siya ipinanganak, at ang kanilang nayon ay inatasan ng owl na protektahan ang mga guho. Ipinahayag ni Wilbert ang kanyang pagkamangha na sa wakas ay nagising na si Himogami. Natigilan si Himogami nang marinig na matagal na siyang nakatulog. Sa pagtingin sa mga guho, napaisip siya kung may digmaan bang naganap doon. Bigla siyang nakaramdam ng isang kislap ng alaala at sinubukang alalahanin si Tiwasa, ngunit sumakit ang kanyang ulo. Nag-aalala, tinawag siya ni Wendy. Sinabi sa kanya ni Wilbert na malapit na sila sa nayon na tinatawag na Hako Date. Sa pagbanggit sa Hako Date, may napagtanto si Himogami. Lumingon siya sa mga guho, pagkatapos ay sa isang kalapit na tore na nakilala niya bilang Goryokako Tower. Bumalik sa kanya ang mga alaala ng isang paglalakbay ng pamilya noong middle school. Nang makita kung gaano kasayre ang lahat, nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang ulo. Hinimok siya ni Wendy na magpahinga, at pumayag si Himogami, humiga habang sinusubukang kumbensihin ang sarili na ito ay isang panaginip. Sa bahay ni Wilbert, nagulat ang kanyang asawa nang makita ang Wise One na natutulog ng mapayapa. Lumapit siya, namangha nang makita siya ng personal. Sinabihan siya ni Wilbert na bigyan ng kaunting espasyo si Himogami. Hindi nagtagal ay nagising si Himogami, at tinanong ni Wilbert kung kumusta ang kanyang pakiramdam. Tinanong ni Himogami kung nasaan siya, at ipinaliwanag ni Wilbert na ito ang kanyang tahanan. Malumanay na sinabihan ng asawa ni Wilbert si Himogami na dahan-dahan lang. Iginiit ni Himogami na maayos siya, ngumiti siya at tiniyak sa kanya na kahit simple lang ang kanilang tahanan, gagawin nila ang kanilang makakaya para maging komportable siya. Habang kumakain, nakinig si Wilbert ng may pagkamangha habang pinag-uusapan ni Himogami ang teknolohiya ng lumang mundo. Nabigla si Wilbert sa kung gaano ito kaunlad noon kumpara ngayon. Maging ang kanyang asawa ay nahihirapang paniwalaan ito, ngunit ang presensya ni Himogami ay nagpapatunay na ito ay totoo. Tinanong ni Himogami kung gaano na siya katagal nakatulog, ngunit hindi makasagot si Wilbert. Ipinaliwanag niya na mga magsasaka lamang sila at walang akses sa mga talaang pangkasaysayan. Binalaan ng isa sa mga lalaki sa mesa si Wilbert na ang paglilihim sa presensya ni Himogami ay maaaring ituring na paghawak ng isang relikya. Tinanong ni Himogami kung kanino sila magre-report, at sumagot ang lalaki, sa OWL, ang nagkakaisang institusyon na namamahala sa mundo. Pagkatapos ay nagtanong si Himogami tungkol sa mga bansa, na ikinalito ni Wilbert.
Ipinaliwanag ni Wilbert na noong sinaunang panahon ang mundo ay nahahati sa mga bansa, ngunit binuwag ito ng Owl at pinalitan ang mga pamahalaang panrehiyon. Napagtanto ni Himogami na wala na ang mga bansa at na ang Owl na ngayon ay may hawak na mas malaking kapangyarihan kaysa sa anumang dating bansa. Idinagdag ni Wilbert na ang Owl ang nagdala ng pangmatagalang kapayapaan at tinapos ang lahat ng digmaan, at namangha si Himogami dito. Mausisang tinanong ni Wendy ang edad ni Himogami. Sumagot siya na 18 taong gulang na siya, ngunit inamin na dahil sa tagal ng kanyang tulog, hindi na niya alam ang kanyang tunay na edad. Pagkatapos ay iginiit ng kapatid ni Wilbert na isumbong nila si Himogami sa Owl Bureau. Sinabihan siya ni Wilbert na kumalma, sinabing kakagising lang ni Himogami. Gumanti ang kanyang kapatid, inakusahan si Wilbert na itinatago si Himogami dahil sa sarili nitong kuryusidad tungkol sa nakaraan. Sumang-ayon ang iba pang mga lalaki, nagbabala na ang nayon ay maaaring nasa panganib at ipinaalala sa lahat kung ano ang mangyayari sa mga nagtatago ng mga labi. Biglang tumayo ang asawa ni Wilbert ng may matatag na determinasyon. Pinagalitan niya sila dahil sa pag-arte na parang mga duwag, sinabing bago si Himogami sa lahat ng bagay at kailangan ng oras para makapag-adjust. Iginiit niya na hindi pa kailangang malaman ng Owl. Buong pagmamalaking ginaya ni Wendy ang matapang na tindig ng kanyang ina. Ang kanilang sandali ay naantala ng pag-iyak ng sanggol, at pinuntahan ng asawa ni Wilbert ang bata upang alagaan. Sinabihan niya si Himogami na huwag mag-alala at mag-focus sa paggaling, at nakaramdam ng pasasalamat si Himogami sa kanyang kabaitan. Mamaya ng gabing iyon, habang natutulog si Wendy, gising na gising si Himogami. Lumabas siya sa balkonahe ng bubong, pinagmamasdan ang tahimik na kalangitan sa gabi at ang maliit na pamayanan sa ibaba. Ang mainit na hangin ay nagsasabi sa kanya na tag-araw na. Parang hindi makatotohanan ang lahat, na parang nananaginip pa rin siya. Ngunit ang kanyang isipan ay patuloy na lumilipad pabalik kay Tiwasa. Sa malayo, isang babaeng nakabalabal ang nagmamasid sa pamayanan mula sa mga anino. Samantala, isang lalaki ang nakasakay sa kabayo palayo sa nayon sa ilalim ng liwanag ng buwan. Kinabukasan, pagkatapos maghugas ng mukha, tiniyak ni Himogami ang kanyang sarili upang makahanap ng mga pahiwatig tungkol kay Tiwasa. Masayang binati siya ni Wendy, at humingi siya ng pabor dito. Dinala siya ng babae sa palengke ng nayon, ipinaliwanag na doon namimili ang mga tao. Pinagmasdan ni Himogami ang mga pwesto at napansin ang tindahan ng tela. Nang mapagtanto niya na ang nayon ay kahawig ng isang kanayunan noong ika-18 siglo, napansin niya ang isang pwesto na nagpapalitan ng pera na may timangan, ibig sabihin ay may ginagarantiyahan ang halaga ng barya. Inisip niya kung ang sistemang ito ay nilikha ng Owl at napagtanto na napakaraming dapat niyang matutunan. Tinanong niya si Wendy kung mayroong malapit na aklatan. Hindi niya maintindihan ang salita, kaya ipinaliwanag niya na ito ay isang lugar na puno ng mga libro. Nagliwanag ang kanyang mukha at sinabing ang paaralan ay maraming libro. Sa sandaling iyon, nakita ang taong nakabalabal sa malapit na bumibili ng talisman habang pinapanood sila. Dinala ni Wendy si Himogami sa paaralan. Hinanap niya ang mga libro ngunit wala siyang nakitang impormasyon tungkol kay Tiwasa or sa nakaraan. Nagsimula siyang maghinala na maaaring sinesensura ng Owl ang impormasyon. Tinanong niya si Wendy kung paano nila makokontak ang Owl, ngunit galit itong tumugon. Sinabi niyang kinasusuklaman niya sila, tinawag silang mayabang at marahas. Tahimik na nakinig si Himogami, napagtanto na maaaring hindi kasing payapa ng Owl ang tila. Habang naglalakad sila papasok sa nayon, lumapit sina Himogami at Wendy sa isang bahay na puno ng masasayang boses. Pumapalakpak ang mga tao at bumabati sa isang tao. Iniisip ni Himogami kung nagdiriwang sila ng isang pagdiriwang, ngunit nagliwanag ang mga mata ni Wendy nang sabihin niyang hindi na siya makapaghintay na mahanap ang sarili niyang mga sialer. Napansin ni Himogami na karamihan sa mga tao roon ay mga babae at mukhang isang seremonya ng kasal. Dahil sa kuryusidad, tinanong niya si Wendy kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag niya na ang kaganapang ito ay tinatawag na Elsha, isang seremonya kung saan ang mga taong nagmamahalan ay nanunumpa at nagiging mga sialer. Dagdag pa niya, hindi mahalaga kung lalaki or babae sila. Nang makita ang pagkalito ni Himogami, nagpa siya si Wendy na magpaliwanag pa. Sinabi niya na sa isang Elsha ay maaaring mayroong maraming uri ng grupo.
Isang lalaki at isang babae, dalawang lalaki, dalawang babae, or kahit tatlong tao na magkasama. Itinuro niya ang isang kalapit na grupo at sinabing ang kanilang Elsha ay may 4 na miyembro. Napagtanto ni Himogami na ito ay naiiba sa kasal. Nang tanungin ni Wendy kung ang kasal ay isa pang uri ng Elsha, ipinaliwanag ni Himogami na ang kasal ay karaniwang sa pagitan ng dalawang tao na nangangakong gugugulin ang kanilang buhay na magkasama. Tumawa si Wendy, sinabing sa Elsha ang isang tao ay maaaring magkaroon ng higit sa isang kapareha. Pabiro, tinanong ni Himogami kung maaari itong umabot sa 100, at humagalpak ng tawa si Wendy. Sinabi niya na minsan ay sinabi sa kanya ng kanyang ama na kung may sino man na susubukan iyon, ang owl ay darating at papagalitin sila. Sa wakas ay naunawaan ni Himogami na ang isang Elsha ay isang grupo ng mga tao na nagpasyang mamuhay ng magkasama. Buong pagmamalaking ibinahagi ni Wendy na sa kanyang tahanan, ang kanyang ama, ang kanyang ina, at si Papa V ay mga Elsha na may 3 anak. Habang tuwang-tuwa niyang hinihila si Himogami upang makita pa ang iba, tahimik niyang naisip kung paano nagbago kahit ang ideya ng kasal sa mundong ito. Noong taong 2038, nakita si Himogami na nakikipag-usap sa isang babaeng nakahiga sa sofa. Pinag-uusapan nila ang isang bagay na tinatawag na proyektong LC. Tinanong niya kung ano ang palagay nito tungkol dito, at sinabi ni Himogami na ito ay isang kawili-wiling konsepto tungkol sa pag-upgrade ng mga tao, ngunit iniisip kung paano niya ito planong pondohan. Habang dahan-dahan niyang tinatanggal ang kanyang salamin, sumagot siya na malalaman niya ito kahit papaano. Isang boses ng robot ang nag-anunsyo na ang proyektong LC ay gaganap ng isang mahalagang papel sa pundasyon ng pag-unlad ni Tiwasa at ng Android. Ipinaliwanag ni Tiwasa na ang kompetisyon sa pagitan ng mga karibal na kumpanya at ang takot ng mga tao sa hinaharap, ang tinatawag niyang kolektibong kamalayan, ay parehong bahagi ng hamon ngunit isa ring pagkakataon. Ngumiti si Himogami at binigyan siya ng isang maliit na kahon. Sa loob ay isang magandang singsing. Tinawag niya ang kanyang ate na Tiwasa, sinabing regalo ito sa kaarawan. Namula si Tiwasa at hinangaan ang singsing, naantig sa kanyang pagiging maalalahanin, ngunit sinabihan pa rin siyang itigil ang pagtawag sa kanya ng ganoon. Sa kasalukuyan, nasa palengke pa rin si Himogami kasama si Wendy nang dumating si Sabrina, asawa ni Wilbert, at humingi ng tulong. Ipinaliwanag niya na isang tractor ang nahulog at nasira noong lindol noong nakaraang araw. Sinuri ito ni Himogami at nagawang ayusin, na ikinagulat ng lahat. Humanga ang mga tao sa kanyang husay, at binanggit niya na mahilig siyang mag-ayos ng mga makina noong bata pa siya. Di nagtagal, isang matangkad na lalaki na nakauniporme ng general ang nagpakita kasama ang mga sundalo at si Victor. Pinagmasdan ng lalaki ang naayos na tractor at pinuri ang trabaho. Itinuro ni Victor si Himogami, ipinakilala siya sa lalaki. Agad na napagtanto ni Sabrina ang nangyayari at galit na inakusahan si Victor ng pagtataksil, ngunit umiwas siya ng tingin, sinasabing wala siyang pagpipilian. Nilapitan ng lalaki si Himogami at sinabing bagay sa kanya ang titulong Wise One. Nang tumingin si Himogami sa kanya, ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang si Percival, ang Commissioner Owl General ng Distrito H427 North, na hiniling na tawagin siyang Almighty Commissioner Percival. Dinakip ng mga sundalo si Himogami at dinala siya patungo sa isang mobile holding cell. Nalilito, tinanong ni Himogami kung bakit siya inaresto. Sinabi ni Percival na si Himogami ay isang arkeolohikong artifact na natagpuan sa mga sinaunang guho at sa makatuwid ay hindi karapat-dapat sa mga karapatang pantao. Natigilan si Himogami, ngunit bago pa man siya makapagsalita, hinawakan siya ni Percival sa buhok at sinabing ganap na ang kontrol ng owl sa impormasyon. Sinubukan ni Wilbert na makialam, ngunit inutusan siya ni Percival na umatras. Nang mag-atubili si Wilbert, inakusahan siya ni Percival ng pagtataksil dahil sa hindi pag-uulat ng isang relikya at pinaputukan siya sa binti bago pa siya makapagpaliwanag. Sumugod si Sabrina sa tabi ni Wilbert. Pagkatapos ay iniutos ni Percival na kunin din si Wendy, sinabing kailangan niya ito bilang saksi dahil natuklasan niya si Himogami. Matinding tumutol si Sabrina, ngunit itinutok ni Percival ang kanyang baril sa kanya, na nagbabanta sa kanya. Sumugod si Victor, sinabing hindi siya pumayag na ikulong sina Wilbert at Wendy, ngunit malamig na sumagot si Percival na kakadesisyon lang niya.
Habang dumudugo si Wilbert, sinubukan niyang ipaliwanag na balak niyang iulat ang lahat kapag maayos na ang lahat. Hindi siya pinansin ni Percival at itinutok ang isang electric stun baton sa sugat ni Wilbert, dahilan para mapasigaw siya sa sakit. Kalaunan, sina Himogami, Wilbert, at Wendy ay nakakulong sa loob ng isang selda na nakakabit sa isang umaandar na tren. Nag-aalala si Wendy tungkol sa kanyang ama habang si Himogami ay humihingi ng tawad, sinisisi ang kanyang sarili. Sinabihan siya ni Wendy na huwag gawin iyon. Sa kalaunan ay huminto ang tren. Inutusan ni Percival ang mga sundalo na ikulong si Himogami, ngunit ilabas sina Wilbert at Wendy. Inanunsyo niya na sila ay itatapon, at pinabalik ang tatlo sa kanyang mga tauhan sa Hakodate upang lipulin ang lahat ng mga taga-nayon upang burahin ang ebidensya ng pagkakaroon ng relikya. Nahulog si Wilbert sa lupa na may mga armas na nakatutok sa kanya. Habang idinedeklara ni Percival na lahat ng nakakaalam tungkol kay Himogami ay dapat masawi, mula sa loob ng selda ay sumigaw si Himogami sa galit, tinawag si Percival na isang halimaw. Tumugon si Percival na plano niyang gamitin ang sinaunang kaalaman ni Himogami upang isulong ang kanyang sariling kapangyarihan. Pagkatapos ay itinutok niya ang kanyang baril sa takot na si Wendy habang walang magawa na nanunood si Himogami, ang kanyang ekspresyon ay puno ng puot. Bigla, isang boses ang nagsabi kay Himogami na ibaba ang sarili. Isang babaeng nakabalabal ang nagpakita, mabilis at malalakas na sumugod sa selda. Isang sipa ang kanyang sinipa na sumire sa pinto at sumugod kay Percival, sinipa ito ng malakas sa isang kalapit na pader. Kahit nasugatan, tumayo si Percival at tinanong kung sino siya at kung bakit siya nakikialam. Nagkomento ang babae na medyo matatag ito. Nagpasalamat si Himogami sa pagliligtas sa kanila at tinanong kung sino siya. Sinabi niya na si Himogami ay umaarte pa rin na parang isang taga-Japan. Sinabi niya sa kanya na matutulungan niya silang makatakas kung papayag itong makinig sa kanya. Inutusan ni Percival ang kanyang sundalo na magpaputok, ngunit nanatiling kalmado ang babae at inulit ang kanyang alok. Pumayag si Himogami, sinabing kailangan niya ang kanyang tulong. Tinanggap niya ang kanyang kahilingan at sinabihan silang maghanap ng ligtas na lugar na mapagtataguan, habang sumisigaw muli si Percival sa kanyang mga tropa na magpaputok. Pinaputukan ng mga sundalo ang babae, ngunit isang pabilog na harang ang nagpoprotekta sa kanya kasama sina Wilbert at Wendy. Tumalbog pabalik ang mga bala, tinamaan ang mga sundalo. Binunot ng babae ang kanyang sable at mabilis na tinaga ang natitirang mga kaaway ng may malamig na katumpakan. Nabigla sina Himogami at ang iba pa sa kanyang kapangyarihan habang si Percival ay nataranta at sinubukang tumakas. Kinukot siya ng babae ang organisasyon ni Percival, tinawag itong walang silbi. Nang mapagtanto niyang galing siya sa isang serye sa labas, sinipa ni Percival ang isa sa kanyang mga tauhan patungo sa kanya at tumakas papasok sa isang gusali. Sinubukan siyang paputukan ng isang sugatang sundalo, ngunit mabilis na inihagis ni Himogami ang isang patpat na nagpatambo sa armas. Sa loob ng gusali, nagsimulang tumawa ng malakas si Percival habang pinaputukan niya ang babae ng machine gun. Tumalon siya pabalik upang maiwasan ang mga bala, pagkatapos ay pinaandar ang isang lightning domain. Ang kanyang mga binti ay naging isang tripod, at ang kanyang kanang braso ay naging isang energy bazooka. Nagpaputok siya, na tuluyang binura si Percival at lahat ng nasa kanyang daanan sa isang napakalaking pagsabog na yumanig sa lugar. Nagtago sina Himogami at ang iba pa para magtago mula sa shockwave. Si Himogami, na natigilan, ay bamulong na hindi siya maaaring maging tao. Binawi ng babae ang kanyang armas at mahinahong sumagot na siya ay isang android, ipinakilala ang sarili bilang si Yugori. Ipinaalala niya kay Himogami ang pabor na nabanggit niya kanina, pagkatapos ay tinanggal ang kanyang hood, na nagpakita ng isang mukha na kapareho ng kay Tiwasa. Hindi nakapagsalita si Himogami, at sinabi na lang ni Yugori na gusto niya silang magpakasal. Nalito si Himogami nang sabihin ng babae na siya si Yugori at hindi si Tiwasa. Nailang siya at sinubukang pakalmeyan ang sarili. Nagpatugtog si Yugori ng recording ni Himogami na pumapayag sa pabor niya, na nagpapakita na ang kahilingan niya ay pakasalan siya. Nabigla si Himogami, na ikinagulat niya at umatras habang papalapit ito. Inilabas ni Yugori ang singsing na minsang ibinigay ni Himogami kay Tiwasa bilang regalo sa kaarawan, na agad niyang nakilala.
Nang magtanong siya tungkol kay Tiwasa, ngumiti lamang si Yugori at sinabing ito ay lihim, isang kilos na nagpapaalala sa kanya ng eksaktong ekspresyon ni Tiwasa. Dumating si Wendy upang tingnan si Himogami, at itinuon ni Yugori ang kanyang atensyon sa pagpapagaling ng sugat ni Wendy, na sinasabing mas mahalaga ang pagtulong sa mga nasugatan. Lumuhad si Victor at nagmakaawa kay Himogami at sa iba pa para sa kapatawaran. Tiniyak ni Himogami sa kanya na naiintindihan niya. Gusto lang protektahan ni Victor ang mga taga-nayon at ginawa niya ang sa tingin niya ay tama. Sinabi ni Himogami na hindi siya galit. Tinanong ni Sabrina kung ano ang susunod na plano ni Himogami, at nagpasya siyang umalis sa nayon upang maiwasan ang pagdulot ng mas maraming gulo dahil hinahabol siya ng owl. Iginiit ni Yugori na sumama sa kanya, sinabing may utang pa rin siyang sagot dito tungkol sa kasal. Tumanggi si Himogami, sinabing walang magpapakasal sa isang taong kakakilala lang nila. Sumagot si Yugori na dahil kailangan niya muna itong mas makilala, mananatili ito sa tabi niya. Pagsapit ng madaling araw, magkasama silang naglalakad. Tinanong ni Yugori kung saan sila pupunta, at sinabi ni Himogami na gusto niyang bumalik sa kung saan siya unang nagising upang maghanap ng mga palatandaan. Hiniling niya rito na magkwento pa tungkol sa kasalukuyang mundo dahil isa itong android, ngunit sinabi nitong lihim iyon. Nang hilingin niya rito na pag-usapan ang tungkol sa kanyang sarili at kung bakit niya ito gustong pakasalan, sumagot ito na ang mga naturang impormasyon ay premium na nilalaman at mababayaran lamang sa pamamagitan ng kasal. Nang marating nila ang lokasyon, masyadong madilim ang lugar para makita ng malinaw ni Himogami, kahit na may lampara siya. Binanggit ni Yugori na ang lindol ilang araw na ang nakalipas ay malamang na nakasira sa supply ng kuryente. Bigla siyang kumilos ng mabilis at itinago sila sa likod ng isang malaking makina, pinaandar ang camouflage at binalaan itong manahimik dahil may iba pang malapit. Nagpakita ang isang babae, tumalon ng mataas sa ere, at ginamit ang kanyang espada upang lumikha ng isang hiwa na hugis krus na siyang bumubukas sa mga guho. Isa pang babae, na lumulutang na may ring na liwanag sa itaas ng kanyang ulo, ay sinuyod ang lugar para hanapin sina Yugori at Himogami. Mula sa kanilang pinagtataguan, napagtanto ni Himogami na ang parehong babae ay may parehong mukha ni na Yugori at Tiwasa. Isang babaeng may hawak na espada ang sumalakay sa isang nakatagong lugar, at isiniwalat na doon nagtatago si Wendy. Nagulat si Himogami nang makita siya, ngunit hinimok siya ni Yugori na manahimik. Balak ng isang babae na saktan si Wendy. Ang isa na may ring ng liwanag, na nagngangalang Hakiba, ay nagsabi sa isa pa, na si Yakami, na huwag maging malupit. Sumagot si Yakami, na nagsasabing, ay nahinala ang presensya ni Wendy. Tinanong niya kung alam ni Wendy kung sino ang pumaslang kay Percival. Tumango si Wendy, ngunit sinabing hindi niya ito maibubunyag dahil iniligtas siya ng asasin. Tinanong ni Yakami kung nasaan sila, ngunit sinabi ni Wendy na hindi niya alam. Matapos makakuha ng mga sagot, umalis sina Hakiba at Yakami, na dismayado. Sumugod si Himogami kay Wendy at tinanong kung bakit siya naroon. Ipinakita niya sa kanya ang isang smartwatch na pagmamay-ari niya, sinabing natagpuan niya ito sa mga guho at nakalimutang ibalik. Binuksan ni Himogami ang relo, umaasang makahanap ng isang bagay na kapaki-pakinabang, at natuklasan ang isang pamamaalam na mensahe ng boses mula kay Tiwasa. Sa recording, inamin ni Tiwasa na nakagawa siya ng maraming pagkakamali at sinabing kailangan niyang mabuhay kasama ang kanyang mga kasalanan at ang kanyang nagawa. Ipinahayag niya ang kanyang pagmamahal at pasasalamat kay Himogami at hiniling dito na huwag na siyang hanapin, hinihimok itong pahalagahan ang buhay na mayroon pa siya. Nang matapos ang mensahe, binanggit ni Yugori na naitala ito 200 taon na ang nakalilipas. Bagamat alam ni Himogami na matagal ng panahon ang lumipas at maaaring wala na si Tiwasa, nagpasya pa rin siyang hanapin ito. Tinanong ni Yugori kung mayroon siyang ideya kung saan magsisimula, at sinabi ni Himogami na pupunta siya sa bahay ng Omagi sa Tokyo kung saan siya dating nanirahan. Tinanong niya kung sasama si Yugori sa kanya, at pumayag siya ngunit tinukso siya tungkol sa pagtanggi pa rin niyang pakasalan siya. Nagbiro siya na maraming lugar para sa kasal sa Tokyo. Kalaunan, habang natutulog si Wendy, tinanong ni Himogami si Yugori tungkol sa dalawang babaeng nakita nila kanina. Ipinaliwanag ni Yugori na sila ang mga commanding officer sa Special Forces ng OWL at hinahabol nila siya dahil nagpataw ang OWL ng mga digital restriction.
Tinanong ni Himogami kung sila rin ba ay mga android at kung bakit niya gustong pakasalan ito. Lumapit si Yugori at sinabing dahil lang sa gusto niya. Nataranta si Himogami at sinabing mayroon na siyang kasintahang nagngangalang Tiwasa, ngunit iginiit ni Yugori na hindi siya susuko dahil kaka-engage pa lang niya, naniniwala siyang may pagkakataon pa. Tahasang itinanggi ito ni Himogami, sinabing wala na. Tinulak niya ito pababa, tinutukso, at sinasabing makakalimutan niya si Tiwasa, at titigil lamang kapag tinawag siya nito sa pangalan. Pagkatapos nilang magpaalam kay Wendy, sinabi ni Himogami na pupunta sila sa Honshu. Sa daungan, ipinaalam sa kanila ng isang lalaki na nasa dagat na ang lahat ng bangka at ang ferry ay bumibiyahe lamang minsan sa isang linggo. Napagtanto ni Himogami na naantala nito ang kanilang mga plano. Di nagtagal ay nakilala nila ang isang lalaking nagmamaneho ng tractor na nag-alok sa kanila ng pagsakay sa isang maliit na barko. Nagpakilala siya bilang si Aburo, isang wholesaler, at nagpakilala rin sila. Nang tanungin niya kung bakit sila pupunta sa Honshu, sinabi ni Himogami na sila ay nasa isang ekspedisyon sa Tokyo, habang si Yugori ay mapaglarong nagsabing sila ay nasa kanilang honeymoon. Iminungkahi ni Aburo na sumakay ng tren mula sa Sendai, ngunit sinabi ni Himogami na malayo ito. Pagkatapos ay pinayuhan sila ni Aburo na pumunta sa bundok Oser at tumawid sa tulay ng Matso upang makarating sa Almori. Iniwan sila ni Aburo sa daungan at umalis. Habang naglalakad sila, sinabi ni Himogami na hindi gaanong hapon ang lugar. Pagkatapos ay nabangga niya ang isang babae na nagpakita mula sa isang kanto, na aksidenteng nabali ang kanyang brush. Inalok niya itong bilhan ng bago. Nagpakilala ang babae bilang si Amara. Nang subukang magtanong si Yugori tungkol sa isang librong hawak ni Amara, mabilis itong kinuha ni Amara, sinabing espesyal ito sa kanya. Sa isang maliit na tindahan, bumili si Himogami ng bagong brush at ilang tinapay, gamit ang perang ibinigay sa kanya. Hindi sinasadyang nabigyan siya ng tindero ng sobrang sukli, at dumating ang amo ng tindahan, pinagalitan ang lalaki at tinawag siyang Logian. May sasabihin sana si Himogami, ngunit pumasok si Yugori, sinabing iiwan na lang nila ang sukli at aalis, tinawag si Amara para sumama. Kalaunan, tinanong ni Himogami kung ano ang Logian. Ipinaliwanag ni Yugori na ang mga Logian ay mga taong kusang loob na isinusuko ang kanilang mga karapatang pantao upang mapatawad sa isang krimen or utang. Sa ilalim ng kontrol ng AWL, napipilitan silang magtrabaho sa iba't ibang trabaho sa paggawa, ngunit binibigyan ng mga pangunahing pangangailangan upang hindi sila masawi. Mukhang nababagabag si Himogami, at tinawag siya ni Yugori na mahinahon, na nagbabala na ang pagtulong ay maaaring makaakit ng atensyon ng AWL. Binigyan ni Himogami si Amara ng bagong brush, na malugod niyang tinanggap. Tinanong niya kung bakit sila pumunta sa UMA, at sinabi ni Himogami na sila ay nasa kanilang unang ekspedisyon patungong Tokyo sa pamamagitan ng Mount Asuri. Binalaan sila ni Amara na may checkpoint ang AWL sa pangunahing kalsada. Nagulat, nakinig si Himogami habang inalok niya silang gabayan sa ibang ruta na walang checkpoint. Pumayag silang sundin ang kanyang pangunguna. Habang naglalakad sila sa daan, gumuhit si Amara ng larawan ni Yugori habang naglalakbay. Napansin at nagkomento si Himogami dito, at sinabi ni Amara na nagiging madali ito sa pamamagitan ng pagsasanay. Tinanong ni Himogami kung gusto niyang maging isang artist, at sumagot si Amara na gusto niyang gumuhit ng mga libro. Masayang hinikayat siya ni Himogami at sinabing umaasa siyang makakabasa ng isa sa mga libro niya balang araw. Tila nagulat si Amara at binilisan ang kanyang paglakad. Tahimik na napansin ni Yugori ang isang kakaibang tatak sa likod ni Amara. Nang gabing iyon, nagkampo ang grupo sa paligid ng isang siga. Binanggit ni Himogami kung paano sila hindi nagutom salamat kay Yugori, na madaling nakahuli ng kuneho para sa hapunan. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Himogami kung nakakakuha ba siya ng enerhiya mula sa pagkain. Ipinaliwanag ni Yugori na kumukuha siya ng enerhiya mula sa kaibuturan ng kanyang katawan at ang pagkain ay isang libangan lamang. Nang subukang hawakan ni Himogami ang kaibuturan dahil sa kuryosidad, binalaan siya ni Yugori tungkol sa mga kahihinatnan, na mabilis siyang pinaatras. Pagkatapos ay tinanong ni Yugori si Amara kung nakikita niya ang librong dala niya kanina. Naging depensibo si Amara, mahigpit na niyakap ang kanyang bag. Nahulaan ni Yugori na maaaring libro ito ng banda, ngunit nangako siyang hindi niya ito kukunin.
Sa wakas ay inilabas ito ni Amara at ipinaliwanag na ang kanyang mga magulang ang sumulat nito. Hinangaan ni na Yugori at Himogami ang mga ilustrasyon ng ibon, sinabing maganda ang mga ito. Hinikayat ni Himogami si Amara na sundin ang landas ng kanyang mga magulang at ang kanyang mga pangarap, na nagpangiti sa kanya. Kinabukasan, nakarating sila sa Bundok Asuri, kung saan binabantayan ng mga opisyal ng aula ang pasukan. Tiniyak ni Yugori kay Himogami na hindi pa nila siya nakikilala at sinabihan silang kumilos ng natural. Dumaan sila ng walang problema. Habang naglalakad, binanggit ni Yugori ang kanyang mga karanasan sa nakalipas na 100 taon, na nagtulak kay Himogami na tanungin ang kanyang edad. Sa halip na sumagot, pabiro niyang sinabi kay Amara na walang galang ang magtanong sa isang babaeng kasing edad niya, ngunit pagkatapos ay tumigil sa kalagitnaan. Binago niya ang usapan, ipinaliwanag, kilala ang Bundok Asuri sa masarap na pagkain nito. Pinanood ni na Himogami at Amara habang nauubos ni Yugori ang isang tuhog ng karne sa isang subo. Nadismaya si Himogami sa kung gaano kasama ang pagtrato sa mga log-iyan sa kanilang paligid, ngunit binalaan siya ni Yugori na huwag makialam. Nang lingunin ni Himogami ang sarili niyang plato, wala na itong laman. Naubos na rin ni Yugori ang kanyang bahagi. Habang bibili pa ng pagkain si Himogami, 2 sundalo ang humarap sa kanya na may baril, hinihiling na sumuko si Yugori or sisirain ang relikya. Itinaas ni na Yugori at Amara ang kanilang mga kamay bilang pagsunod. Nagpakita ang isang matangkad na lalaki na may mahabang pulang buhok, na tinatawag ang kanyang sarili na kahangahangang Marlem. Nakaramdam si Himogami ng kakaibang deja vu. Buong pagmamalaking sinabi ni Marlem na nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang pinsan na si Percival tungkol sa sinaunang relikya at kinumpirma ng pagkakahawig ni Yugori kina Yakami at Hakiba ang lahat. Bigla, tumakbo si Amara papunta kay Marlem, at tinapik niya ang ulo nito, tinawag siyang numero 1021. Huli na nang mapagtanto ni na Himogami at Yugori na si Amara pala ang nagtatrabaho para sa kanya noon pa man. Inamin ni Amara na nagsinungaling siya sa kanila kapalit ng pangakong ibabalik ng aula ang mga libro ng kanyang mga magulang. Hiningi ni Amara ang storybook bilang kanyang gantimpala. Ngunit nagbigay si Marlem ng isang malamig at malupit na ngiti at sinabi sa kanya na lahat ng libro ay nasunog na. Itinulak niya ito palayo ng walang awa at inutusan ang mga sundalo na tretuhin siya sa parehong paraan na ginawa nila sa mga magulang nito. Pagkatapos ay inutusan niya silang hulihin si Yugori. Habang sinisimulan ni Marlem na ipagdiwang ang promosyon na sa tingin niya ay nakamit niya, tahimik na lumingon si Himogami kay Yugori at tinanong kung mailigtas niya sila. Sumagot siya sa mahinahon at walang emosyong tono na masisiguro lamang niya ang kaligtasan nito. Bigla, ayaw sumuko ni Amara. Sumugod siya, tinamaan ang isa sa mga sundalo at nagawa pang tamaan si Marlem mismo. Ang kanyang katapangan ay nagpagulat sa lahat. Sumigaw siya kina Yugori at Himogami na tumakas bago pa makabawi ang mga sundalo. Sinubukan ni Yugori ang pagkakataon, mabilis na kumilos, isa-isang pinabagsak ang mga sundalo ng may mahusay na kahusayan. Hinawakan niya ang kamay ni Himogami at hinayla ito palayo habang tumatakas sila sa gitna ng kaguluhan. Sa likuran nila, nakabawi si Marlem sa kanyang kahinahunan, galit na galit sa pagiging hinamon. Marahas niyang sinipa si Amara sa lupa at napansin ang isang bagay na nahulog mula sa kanyang bag, ang tanging aklat ng kwento na natitira sa kanya. Kinuha niya ito ng may ngiti, napagtanto kung ano ito. Malayo sa pinangyarihan, sina Yugori at Himogami ay nagtago sa isang tahimik at tagong lugar. Madilim ang gabi, at ang kanilang mga hininga ay mabigat dahil sa pagtakbo. Lumingon si Himogami sa kanilang pinanggalingan, hindi mapakali ang kanyang puso. Sinabi niyang gusto niyang bumalik at iligtas si Amara, ngunit hinaranggan ni Yugori ang kanyang daan. Ipinaalala niya sa kanya na nagsinungaling sa kanila si Amara at ginamit sila para sa kanyang sariling pakinabang. Gayunpaman, ayaw tanggapin ni Himogami ang paliwanag na iyon. Iginiit niya na si Amara ay minamanipula at hindi talaga sinasadyang manakit. Inamin niya na kung babalik siyang mag-isa, mahuhuli siya, at hiniling kay Yugori na sumama sa kanya. Umiling si Yugori, sinasabing labag ito sa kanyang mga prinsipyo sa pagpapatakbo, mga tuntunin na dapat niyang laging sundin. Tumingin ng diretso si Himogami sa kanya at sinabing mas mahalaga sa kanya si Amara kaysa sa mga tuntuning iyon.
Nang tanungin ni Yugori kung bakit niya lubos na pinapahalagahan ang isang taong nagtaksil sa kanya, sinabi niyang hindi ito tungkol sa pag-ibig or tungkulin. Naaawa lang siya sa kanya at gusto niyang tulungan siyang habulin ang pangarap na minsan niyang nabanggit. Samantala, pabalik sa kampo, pinigilan si Amara ng mga sundalo ni Marlem. Nakatayo si Marlem sa harap niya habang hawak ang kanyang minamahal na aklat-aralin. Tinutokso niya siya habang sinisindihan ito, pinapanood ang paglamon ng apoy. Sumigaw si Amara sa kawalan ng pag-asa habang tinutupok ng apoy ang kanyang huling pag-asa. Nagsimulang bumagsak ang ulan, hinuhugasan ang eksena, pinalabo ang kanyang mga luha ng malamig na patak mula sa langit. Humarap si Yugori kay Himogami at tinanong kung papayag ba siyang pakasalan siya kung ililigtas niya ang buhay ni Amara. Ang mga salita niya ay parang isang lohikal na transaksyon kaysa isang emosyonal na pakiusap. Tiningnan siya ni Himogami ng may pagod na ekspresyon at sinabing tunay siyang kumikilos na parang isang android, isang taong hindi nakakaintindi ng damdamin ng tao. Walang ibang salita, binitiwan ni Yugori ang kanyang pagkakahawak sa kanya. Agad na tumakbo si Himogami patungo sa panganib, determinadong iligtas si Amara anuman ang panganib. Nanatili si Yugori sa likuran, nakatayong hindi gumagalaw sa ulan. Si Amara ay nakakulong sa isang silid na mag-isa, takot, tinatawag ang kanyang ina at ama. Nahirapan si Himogami na pumasok sa silid, at nang sa wakas ay makapasok siya sa loob, nagulat siya nang makita si Amara na nakakadena doon. Nagulat din si Amara na dumating si Himogami. Ayaw niyang isugal nito ang kanyang buhay para sa kanya. At habang sinusubukan nilang tumakas, inamin niyang nagsinungaling siya sa kanya at kay Yugori. Sa kabila nito, ipinakita ni Himogami na wala siyang pakialam sa kasinungalingan, na ikinagulat niya. Habang nag-uusap sila, nakita sila ng dalawang gwardya at nagpatunog ng alarma. Nagsimulang tumakbo sina Himogami at Amara. Ginagawa ni Himogami ang lahat para makalabas siya ng ligtas, kahit na inihagis niya ang kanyang kutsilyo sa isang gwardya para lang bumili ng oras. Samantala, pinagmamasdan sila ni Yugori mula sa malayo nang hindi nila nalalaman. Pagdating nila sa labas, naghihintay na si Marlem. Tumawa siya ng may histerya, tinawag silang mga walang isip na parang hinulaan niya ang kanilang pagtatangkang tumakas. Bago pa man ito namalaya ni Himogami, nahuli ng mga gwardya si Amara mula sa likuran. Habang sinusubukan ni Himogami na iligtas siya, nataman siya, ngunit nagawa pa ring lumaban sa isang gwardya bago siya pinusasan. Sa halip na tulungan si Amara, inatake ni Himogami ang lalaki. Dahil sa pagkadismaya na may isang ordinaryong tao na nangahas na saktan siya, inutusan ng lalaki ang kanyang mga gwardya na hulihin muli si Himogami. Habang pinipigilan nila siya, pinahirapan ng lalaki si Himogami. Hindi matiis ni Amara na panoorin si Himogami na pinahihirapan dahil sa kanya at nagmakaawa sa kanila na palayain siya, inialok ang sarili sa kanyang lugar. Pinigilan ni Himogami si Amara at sinabihan siyang manahimik. Pinaalalahanan niya itong huwag sumuko sa paghahanap ng storybook ng kanyang mga magulang, alam niyang pangarap niya ito. Nabigla si Amara dahil hindi niya inaasahan na sasabihin ni Himogami ang ganoong bagay. Nauunawaan ni Himogami na ang kanyang layunin ay maging isang artist na gumuhit ng mga kwento, at nais niyang tulungan itong matupad ang pangarap na iyon. Nagalit ang lalaki at inutusan ang isa sa kanyang mga gwardya na itutok ang baril kay Amara, handang magpaputok. Walang nagawa si Himogami kundi ang sumigaw na huwag silang saktan. Sa sandaling ito, hindi na matiis ni Yugori na panoorin sina Himogami at Amara na inaabuso. Nagmadali siyang pumunta sa pinangyarihan upang turuan ng leksyon ang mga lalaki. Pagdating niya, sinipa niya ang mga gwardya na nakahawak kina Himogami at Amara, naiwan na lamang ang lalaki na nakatayo. Sa halip na tumakas, inutusan ng lalaki ang kanyang mga gwardya na salakayin si Yugori. Bago pa man nila siya maabutan, pinabagsak niya silang lahat. Hindi na nakayanan ng mga gwardya ang kanyang kapangyarihan at tumakbo palayo sa takot. Dahil sa gulat sa kanilang pag-atras, binunot ng lalaki ang kanyang baril at pinaputukan sila. Ngunit hinaranggan ni Yugori ang mga bala upang protektahan sina Himogami at Amara. Hindi inaasahan ng lalaki ito. Bago pa siya makatakas, sinipa siya ni Yugori ng napakalakas kaya nahulog siya sa isang hukay at natigilan, humihingi ng tulong. Sa buong laban, namangha si Amara sa mga kakayahan ni Yugori bilang android.
Pagkatapos ng labanan, yumuko si Himogami sa harap ni Yugori at nagpasalamat sa pagliligtas sa kanila. Kahit nalabag ito sa kanyang mga patakaran, ipinaliwanag ni Yugori na ang pagliligtas kay Amara ay naaayon sa kanyang layunin, kaya kinailangan niyang kumilos. Nanatili si Himogami na lubos na nagpapasalamat. Kinabukasan, binigyan ni Yugori si Amara ng ilang mga bagay na nakuha niya mula sa Administration Bureau, mga damit at mga libro para sa pagguhit. Nag-excuse si Himogami kay Amara upang makapagpalit siya ng kanyang kasuotan. Habang tinutulungan siya, tinanggal ni Yugori ang mga peklat sa likod ni Amara. Nagpasalamat si Amara at hiniling kay Yugori na burahin ang scan code sa ibabang bahagi ng kanyang katawan. Nagbabala si Yugori na masakit ito, ngunit nagpumilit si Amara, at nagpatuloy si Yugori, tinakpan ang bahagi ng isang disenyo. Namangha si Himogami sa mga kasanayan ni Yugori at nagtanong tungkol sa uri ng kakayahang ginagamit niya, na ipinaliwanag sa kanya ni Yugori. Si Amara, na puno ng pananabik, ay hindi man lang matapos magbihis bago ipahayag ang kanyang kasabikan na simulan ang pagguhit ng mga storybook gamit ang mga ito. Laking gulat niya, pumayag si Yugori na sumama siya sa kanila, at sinuportahan ni Himogami ang ideya, na nangakong pupunta kahit saan niya gusto. Sinabihan niya itong tapusin ang pagbibihis upang makapagsimula na sila. Hindi nagtagal ay sinimulan nila ang kanilang paglalakbay patungo sa bayan ni Amara. Pagdating nila, narinig nila ang isang taong nag-aanunsyo ng isang silid na maaaring rentahan. Umaasa si Himogami na mauupahan ito upang tuluyan na siyang maligo pagkatapos ng mahabang panahon. Ngunit bago pa sila makakilos, napansin ni Amara ang mga gwardya na nakatayo malapit sa isang sulok ng gusali. Paglingon niya sa paligid, napagtanto niyang panahon na ng Faika, isang panahon para sa mga matchmaking festival. Sinubukan niyang ipaliwanag na hindi nila kailangan ang festival dahil magkapareha na sila. Ngunit nang mabanggit ito, nagseselo si Yugori at mabilis na nilinaw kay Amara na siya ang kapareha ni Himogami, na inaangkin na sila ay magkasintahan. Gayunpaman, tumanggi si Amara na tanggapin iyon. Dahil nakikitang maaaring humantong ito sa isang pagtatalo, sinubukan ni Himogami na ipaalala sa kanila na siya ay nasa paglalakbay na ito, hinahanap ang isang babaeng nagngangalang Tiwasa, na mahal niya at kung kanino niya ipinangako ang kanyang buhay. Sa kabila nito, nararamdaman ni Amara na maaari pa rin silang lahat na magkasama kahit na natagpuan na niya ang babae. Sa puntong ito, nagpa siya si Yugori na subukan ang ibang bagay. Alam niyang umiibig siya kay Himogami, ngunit gusto niyang dumalo sa pagdiriwang upang makita kung maaari siyang ipares sa ibang tao. Kung hindi siya umibig sa iba, malalaman niya na ang kanyang pag-ibig kay Himogami ay tunay. Bagamat ayaw ni Himogami na suportahan ang pagpunta sa pagdiriwang, bago pa niya ito namalayan, sumang-ayon na si Amara sa plano, na iniwan siyang walang boses sa bagay na ito. Sa gabi, si Kelran, ang naghahangad na maging pinuno ng pamilyang Lantano, ay nakitang nakikipag-usap kay Teniente Coronel Yamaboki, na dumating upang maghatid ng pera sa kanya. Ipinakita sa kanya ni Kelran ang ilang mga armas na mayroon sila. Habang sinusuri ni Yamaboki ang mga armas, nagsimula siyang magtaka kung talagang iniimbak ni Kelran ang mga ito para sa depensa or naghahanda upang magsimula ng digmaan. Nasa kalagitnaan pa rin sila ng kanilang pag-uusap nang biglang pumasok ang ilang mga lalaki. Sinubukan silang pigilan ng mga gwardya, nakilala sila bilang mga tauhan ni Fida, ngunit mabilis na ipinaliwanag ng mga nanghihimasok na papalapit na si Lady Fida. Agad na kumalma ang mga gwardya, at naiwan si Teniente Yamaboki na gulat sa hindi inaasahang pagdating. Pagkatapos pumasok si Lady Fida, humingi siya ng paumanhin sa panghihimasok na dulot ng kanyang mga tauhan at nagpakilala bilang panganay na anak na babae ng pamilyang Lantano. Ipinaliwanag niya na sumugod siya roon dahil narinig niyang nasa panganib ang kanilang mga bisita. Nang marinig ito ng tinyente, nagulat ito at kinabahan, hindi maintindihan ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Fida na isa sa mga tauhan ni Kelran ay isang espesyaliya, at sinabi niyang responsibilidad niyang hawakan ito dahil siya ang susunod na boss ng pamilyang Lantano. Pagkatapos ay kinilala at pinusasan ang lalaki. Nang marinig ng akusado ang sinabi ni Fida, nagalit siya at tumugon, na idineklara na si Kelran lamang ang kanilang kinikilalang susunod na boss, hindi siya. Nagalit dahil nagsasalita si Fida laban kay Kelran, nagpumilit siyang kumawala sa mga gwardya at sinubukang atakihin ito.
Ngunit bago pa niya ito maabyutan, hindi inaasahang pinaputukan siya ni Kelran upang pigilan ang anumang kaguluhan. Nang makita ang nangyari, nagpasya si Fida na umalis na siya at inutusan ang pinuno ng kanyang mga gwardya na hawakan ang natitirang sitwasyon. Pagkatapos ay nagsimulang magtanong ang ilang mga bisita tungkol sa relasyon sa pagitan ni Fida at Kelran. Ipinaliwanag ng isa sa kanila na sila ay magkapatid sa ama. Ang kanilang ama ay may humigit kumulang 10 anak, ngunit 8 ang nasawi sa isang alitan ng dugo, naiwan lamang sina Fida at Kelran. Ang acting boss ay orihinal na nagplano na magkaroon ng maraming tagapagmana, ngunit dahil 2 na lamang ang natitirang anak, lahat ay nababalisa ngayon dahil walang nakakaalam kung sino ang magiging susunod na boss. Kinabukasan, tinawagan ng acting boss ng pamilyang Lantano sina Fida at Kelran at sinabing wala siyang pakialam kung sino ang mananalo. Gusto lang niya ng isang taong maaasahan. Dahil dito, inaasahan niyang pareho silang lalahok sa FICA Festival at hahanap ng kani-kanilang mga kapareha upang mapatunayan ang kanilang kaseryosohan. Agad na nangako si Fida sa kanyang ama na hahanap siya ng kapareha sa festival, ngunit pakiramdam ni Kelran ay sumosobra na siya. Samantala, naghanda sina Amara at Yugori para sa festival ng gabing iyon. Gayunpaman, sinabi sa kanila ni Himogami na hindi siya interesado na pumunta. Kaya umalis sina Amara at Yugori papunta sa festival nang wala siya. Habang lumalabas si Himogami upang linisin ang kanyang isip, narinig niya ang isang grupo ng mga lalaki na masayang nag-uusap tungkol sa 2 taong nagngangalang Fida at Kelran na pupunta sa festival. Naging mausisa siya kung sino sila. Napansin ng isang babae sa isang kalapit na tindahan ang kanyang interes at ipinaliwanag na sina Fida at Kelran ang mga tagapagmana ng trono ng pamilyang Lantano, ang pinakamakapangyarihang pamilya sa kanilang bayan. Sinasabing sila ang kumokontrol sa buong rehiyon. Nagulat at bahagyang nabalisa si Himogami matapos marinig ito, napagtanto kung gaano kahalaga ang 2 taong ito. Hindi nagtagal, dumating sina Amara at Yugori sa pagdiriwang. Mabilis na sumama si Amara sa isang grupo ng kanyang mga dating kaibigan mula sa bayan, mainit silang binati at ipinaliwanag kung bakit siya pumunta sa pagdiriwang, kahit na siya ang nagmungkahi ng ideya. Si Yugori naman ay madaling makihalubilo sa karamihan, malayang nakikipag-usap sa ibang tao at nasisiyahan sa masiglang kapaligiran. Samantala, matapos marinig ang tungkol kina Fida at Kelran, nagpasya si Himogami na pumunta rin sa pagdiriwang. Nagbihis siya at tahimik na dumating, nagtago sa likod ng isang puno ng bulaklak para walang makapansin sa kanya. Ang pangunahing inaalala niya ay siguraduhing ligtas sina Amara at Yugori, kahit na nangangahulugan ito ng pag-iwas sa paningin. Sa festival, si Fida ang naging sentro ng atensyon. Maraming lalaki ang pumila sa harap niya, umaasang pipiliin niya ang isa sa kanila bilang kapareha. Gayunpaman, wala ni isa sa kanila ang nakaabot sa kanyang mga inaasahan. Para sa kanya, hindi sila karapat-dapat sa kanyang mga pamantayan at nakaramdam siya ng pagkadismaya. Galit at dismayado, lumayo siya, umaasang makakatagpo siya ng isang taong mas mahalaga at tunay na makakapantay sa kanyang antas. Habang papalubog ang araw at nagsisimulang magliwanag ang mga ilaw ng festival, napansin ni Amara si Himogami na nagtatago sa malapit. Gamaan ang kanyang loob at natuwa siyang makita ito, iniisip na baka pumunta ito dahil nag-aalala ito sa kanya. Inamin ni Himogami na ang kanyang kaligtasan ay bahagi ng dahilan ng kanyang pagpunta, ngunit hindi lamang iyon. Kalaunan ng gabi, habang nadaanan ni Himogami si Fida, na may hawak na baso ng alak, aksidente siyang nabangga nito. Natagilid ang baso at natapon ang ilang alak sa kanyang damit. Mabilis na humingi ng tawad si Himogami, nag-aalala at sinusubukang maghanap ng makakatulong sa kanya na linisin ang mantsa. Nang tumingin siya ng mas malapitan at makita ang name tag nito, bigla niyang napagtanto na ang babaeng nabangga niya ay walang iba kundi si Fida mismo. Gulat na gulat siya, at sinubukang tumakas para maiwasan ang gulo. Bago pa man siya makatakas, nahawakan ni Fida ang kamay niya at pinigilan. Tila naintriga siya sa paraan ng pagsasalita at kalmado nitong presensya. Sa halip na magalit, iginiit niya na mag-usap sila ng pribado at hinayla siya palayo. Habang nag-uusap sila, nakita sila ni Amara na magkasama at mabilis na lumapit. Kinakabahan siyang humingi ng tawad kay Fida para kay Himogami, sinasabing ganoon ang kilos ni Himogami dahil isa talaga siyang relikya mula sa sinaunang panahon.
Natigilan si Himogami sa mga sinabi niya dahil hindi niya inaasahan na ipapakita niya ang isang bagay na tulad nito. Mas lalong naging mausisa si Fida. Ang pag-iisip na may isang taong 200 taon na ang nakalilipas na buhay pa rin ay nakapukaw sa kanya ng interes. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Himogami ang lahat, kung paano ito posible dahil sa isang prosesong siyentipiko na kilala bilang suspended animation, na nagpapanatili sa katawan na napreserba sa mahabang panahon. Sinabi niya sa kanya na nagising lang siya kamakailan matapos masira ng lindol ang aparato na nagpatulog sa kanya. Habang nakikinig si Fida, napansin niya ang katapatan sa mga salita ni Himogami at napagtanto na hindi siya nagsisinungaling. Dahil humanga at naintriga si Himogami, hiniling niya rito na isaalang-alang ang pakikipag-matchmaking sa kanya, sinasabing naniniwala siyang maaaring totoo ang mga chismis tungkol sa mga taong katulad niya. Hindi mapakali si Amara sa mungkahi, ngunit buong kumpiyansa pa ring nagpatuloy si Fida. Inalok niya si Himogami ng isang kasunduan, na nangangakong paprotektahan siya mula sa owl. Dahil alam niyang hinahabol nila siya, nagulat si Himogami, nagulat na may isang taong kasing edad niya ang mag-alok ng ganoong bagay sa kanya. Habang nag-uusap pa sila, itinuro ni Fida ang isang lalaki sa malapit at ipinakilala ito bilang kanyang kapatid sa ama, si Kelran, na ipinaliwanag na matagal na silang magkaribal sa pakikibaka para maging susunod na pinuno ng kanilang pamilya. Ngunit bago pa man ito lubusang maintindihan ni Himogami, may hindi inaasahang nangyari. Biglang lumuhod si Kelran sa harap ni Yugori, hiniling sa kanya na makipag-matchmaking sa kanya sa harap ng lahat. Nabigla si Amara at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita, nagtataka kung paano naging ganito kagulo ang lahat. Maging si Fida ay nabigla, hindi inaasahan na ang kanyang kapatid sa ama ay biglang umibig sa isang tao. Kinabukasan, ipinatawag ni Lord Lantano si Kelran sa kanyang opisina para sa isang pagpupulong matapos marinig ang mga ulat na ang kanyang anak ay nakakuha na ng kapareha sa Fika Festival. Ipinahayag niya ang kanyang pananabik na makumplito ni Kelran ang seremonya ng ELC upang sa wakas ay makatanggap na ito ng apo. Ngunit iginiit ni Kelran na ang tiyempo ay nananatiling napaaga para sa mga naturang pagsasaalang-alang. Samantala, inaalagaan ni Fida ang mga kabayo sa kwadre ng kastilyo. Ipinagtapat niya sa kanyang paboritong kabayo ang mga chismis na kumakalat tungkol sa kapareha ni Kelran dahil wala na siyang ibang makakasamang magbahagi ng kanyang mga saloobin. Pumasok ang kanyang bodyguard upang ipaalam sa kanya ang balitang kumakalat sa buong kastilyo, ngunit pinagalitan niya ito dahil sa paggambala sa kanyang mga pribadong sandali kasama ang kabayo. Tiniyak niya rito na walang dapat ikabahala tungkol sa mga chismis dahil nakakuha na siya ng sarili niyang kapareha. Sa huli, sinubukan ni Himogami na pigilan si Yugori na dumalo sa isang date kay Kelran. Ipinahayag niya ang kanyang pag-aalala tungkol sa mapanganib na katangian ng lalaki at ang kanyang pag-aatubili na makita siyang masangkot sa mga gawain ng mafia. Ipinahayag din ni Amara ang kanyang pagkagulat sa pagtanggap ni Yugori, na binanggit na nagpahayag siya ng kawalan ng interes noong nakaraang araw. Nilinaw ni Yugori na tinanggap lamang niya ang imbitasyon na ipakita kay Himogami na hindi siya maaaring magkaroon ng nararamdaman para sa sinuman maliban sa kanya. Gayunpaman, nagsimula siyang magtanong kung totoo ang paliwanag na ito dahil tila nakakaapekto sa kanya ang mga pagsulong ni Kelran. Hindi inaasahang dumating si Kelran at binigyan si Yugori ng isang bouquet ng mga bulaklak. Ipinaliwanag niya na ang kanyang kasabikan na makita siya ay nagtulak sa kanya na dumating ng maaga. Sinuri ni Yugori ang mga bulaklak at kinilala na sumisimbolo ang mga ito ng tunay na pag-ibig. Ipinahayag ni Kelran ang kanyang paghanga sa kaalaman nito, na binanggit na wala siyang inaasahan na iba pa mula sa isang android. Ang pagbubunyag na ito ay nagdulot ng matinding tensyon kay Himogami dahil natatakot siya para sa kaligtasan ni Yugori. Gayunpaman, nilinaw ni Yugori na alam na ni Kelran ang kanyang pagkakakilanlan at tinatanggap siya kahit ano paman. Nanatiling nagdududa si Himogami at tinanong si Kelran tungkol sa kanyang tunay na intensyon. Tinukso siya ni Kelran tungkol sa selos at tinanong kung mayroon ba siyang romantikong damdamin para kay Yugori. Inihayag ni Yugori na si Himogami ang kanyang kasintahan. Tumugon si Kelran ng may pilyong ngiti kaya hindi maiwasan ni Himogami na makilala ang kanyang koneksyon sa pamilya ni Fida. Parang tinawag ng kaisipang ito, tinawag ni Fida si Himogami at inanunsyo na dumating na ito upang sunduin siya para sa kanilang date.
Nagpahayag ng pagkalito si Himogami at ipinaalala sa kanya ni Fida na siya ang kanyang kapareha sa Elsia. Agad na pinalibutan nina Amara at Yugori si Himogami at pinagbawalan siyang umalis ng mag-isa kasama si Fida. Tinanong nila siya at hiniling ang buong salaysay ng nangyari sa pagitan niya at ni Fida noong nakaraang gabi. Ipinaliwanag ni Himogami na nasangkot siya sa isang maliit na aksidente kasama niya at hindi kailanman naniwala na seryoso ito nang inangkin niya ito bilang kanyang kapareha. Kinausap ni Kelran si Fida at nagpahayag ng ginhawa na nakahanap na siya ng kapareha dahil lalong nag-aalala si Kelran na hindi na siya kailanman makikipagkapareha. Nagpanukala siya ng isang double date arrangement na magbibigay daan sa kanila na obserbahan ang mga kapareha ng isa't isa at matukoy kung sino ang mas mahusay na magkapareha. Dinala niya sila sa kanyang sasakyan at nagpahayag sila ng pagkamangha sa pambihirang kalidad nito. Inihayag ni Kelran na nakuha niya ito mula sa Tokyo, na agad na nakakuha ng interes ni Himogami. Humingi ng impormasyon si Himogami, ngunit tumanggi si Kelran na ibahagi ang anumang bagay ng walang kabayaran. Gayunpaman, hinikayat niya si Himogami na huwag iwanan ang pag-asa dahil maaaring ibunyag niya ang impormasyon kapag lasing. Pumasok ang grupo sa sasakyan at hinatid sila ni Kelran sa shopping district. Tumakbo si Amara upang mag-explore, ngunit binalaan siya ni Himogami na huwag gumala ng labis. Sinamahan ni Kelran si Yugori sa isang jewelry stall kung saan sinuri niya ang inventaryo. Inalok niya itong bilhin ang pinakamagandang alahas na may pinakamagandang hiyas, at tinanggap naman ito ng babae. Napansin ni Kelran si Himogami na pinagmamasdan sila ng may halatang selos at lumingon upang bigyan ito ng matagumpay na tingin. Nilapitan ni Fida si Himogami mula sa likuran at kinwestiyon ang kanyang mga prioridad, napaansing tila wala itong pakialam. Hindi pinansin ni Himogami ang kanyang pag-aalala habang inilalagay niya ang mga karagdagang pinamili sa kanyang mga bisig. Inutusan niya itong sumabay sa takbo dahil marami pa silang ibang tindahan na dapat bisitahin. Nagulat si Himogami na ito ang kanyang konsepto ng isang date. Naiintindihan na niya ngayon kung bakit nanatiling single ang babae ng ganito katagal na panahon kaya't naging desperado na siyang pumili ng isang katulad niya. Lumapit si Amara at iminungkahing hindi siya dapat sumama dahil itinuturing siyang isang porter. Iginiit ni Himogami na kailangan niyang sumama dahil may impormasyon si Kelran tungkol sa Tokyo. Itinuro rin niya na hindi niya maaaring pahintulutan si Yugori na sumama kay Kelran ng mag-isa dahil wala siyang tiwala dito. Bukod pa rito, nadismaya siya na hindi niya mapapabilis ang isang romantikong koneksyon sa pagitan ni Fida at Kelran dahil kinikilala niya na iyon ang tunay nilang nais. Tinawagan siya ni Fida at nagmadali siyang lumapit upang salubungin ito. Napansin ni Kelran na naabala si Yugori kay Himogami, ngunit tiniyak niya rito na ang kanilang date ay mag-aalis ng kanyang pag-iisip tungkol dito. Itinuro niya ito sa isang eskinita upang makapag-usap sila ng palihim. Pinagalitan niya ito dahil ginawa nitong double date ang kanilang date, ngunit ipinaliwanag ni Kelran na sumasang-ayon lamang ito sa plano nitong pagselusan si Himogami. Gayunpaman, hindi niya kailanman hinulaan na magpo-propose sa kanya si Fida. Itinuro ni Yugori na si Fida ang kanyang kasalukuyang pinakamatinding kaaway at hindi niya ito patatawarin kahit na kapatid niya ito. Itinuro ni Kelran na hindi na ito kakailanganin dahil tila gumagana ang plano niya. Inamin ni Yugori na oo, habang naaalala niya ang kanyang engkwentro noong nakaraang gabi kung kailan siya lasing. Sinabi niya rito ang lahat tungkol sa kanya at kung paano niya gustong patunayan kay Himogami na ang pagmamahal nito para sa kanya ay tunay. Kaya pumayag itong tulungan siya dahil nakaka-relate siya sa sitwasyon nito. Itinuro ni Yugori na napakarami niyang ginagawa para tulungan siya, na siyang dahilan kung bakit siya naghihinala dahil sa palagay niya ay may lihim itong motibo. Inihayag ni Kelran na mausisa lamang siya kung paano ang magiging takbo ng kanilang relasyon dahil ang isang relasyon sa pagitan ng isang android at isang tao ay hindi makatotohanan. Gusto lang niyang obserbahan ang kanilang relasyon at tingnan kung tunay na mananaig ang pag-ibig sa lahat. Samantala, napansin ni Himogami si Amara na pinagmamasdan ang isang set ng mga pinturang may kulay. Kaya nagpasya siyang kunin ang mga ito para sa kanya, ngunit pinagalitan siya ni Fida dahil wala siyang naibigay sa kanya. Lumabas si Yugori sa eskinita kasama si Kelran at tinawag si Himogami, ngunit hindi niya ito narinig. Lumapit siya sa kanya at naisip ang sabihin sa kanya ang lahat, ngunit nagpasya siyang huwag itong gawin. Hindi maintindihan ni Himogami kung bakit siya binibigyan ng attitude,
ngunit tumango siya dahil mayroon siyang magandang lugar para ituloy ang kanilang double date. Inutusan niya si Kelran na dalhin sila sa library, at pumayag naman siya. Dumating sila sa library at nagsimulang mag-explore. Inamin ni Kelran na si Himogami ay may pinag-aralan dahil pinili niyang magbasa habang nakikipag-date. Nagtataka si Amara kung mayroon bang mga lumang drawing ng kanyang mga magulang ang library. Nagpasalamat siya kay Himogami sa pagkakataong tingnan ang mga ito, ngunit itinuro ni Himogami na ginawa niya iyon dahil kailangan niyang magsaliksik. Kumuha siya ng ilang aklat ng batas para tingnan kung naglalaman ang mga ito ng anumang kapaki-pakinabang na impormasyon, ngunit ipinaalam sa kanya ni Fida na walang silbi ang mga ganoong uri ng aklat dahil idinidikta ng aulang nilalaman ng mga ito. Matapos mag-explore sa library ng ilang sandali, lumabas silang lahat ng walang nakuhang anumang bagong impormasyon tungkol sa kanilang pananaliksik. Nakita ni Amara ang ilang mga negosyante sa eskinita at nagkaroon siya ng kutob na maaaring mayroon sila ng mga aklat ng kwento ng kanyang mga magulang. Kaya nagpa siya siyang tingnan ang mga ito. Tumakbo siya palayo, iniwan ang iba sa hagdan ng library. Sinubukan nila siyang sundan, ngunit nawala siya sa eskinita. Sinimulan nila siyang hanapin, ngunit nainis si Fida dahil kailangan niyang hanapin ang isang matigas ang ulong bata. Bigla niyang napagtanto na naligaw siya at bigla siyang nalungkot dahil naalala niya ang kanyang kabataan. Noon, lagi silang naglalaro ng taguan sa eskinita, ngunit lagi silang nahuhuli dahil laging maingay si Kelran habang nagtatago. Pinagalitan siya ni Fida, ngunit nangako siyang iingatan niya ito kapag siya na ang naging amo. Tinawag siya ni Kelran, at natigilan siya sa pag-alala sa kanyang mga alaala. Sinubukan niyang itago ang kanyang nostalgia, ngunit ipinaalala ni Kelran sa kanya ang oras na naglalaro sila ng taguan sa eskinita noong mga bata pa sila. Malapit, sinubukan ni Himogami na hanapin ang lahat dahil nag-iisa na siya ngayon. Tumingin siya sa isang kanto at nakita sina Fida at Kelran na nagsasaya, kaya nagpa siya siyang manatili sa likod. Tinawag siya ni Yugori at Amara mula sa likuran, at pinatahimik niya sila para hindi nila maabala ang sandali ng magkapatid. Nagtataka si Fida kung bakit biglang naaalala ni Kelran ang nakaraan, at itinuro ni Kelran na masarap balikan ang mga alaala paminsan-minsan. Ipinaalala ni Fida sa kanya na dapat silang mas mag-alala tungkol sa kanilang kinabukasan. Nagpa siya si Kelran na maging mas direkta. Kumuha siya ng isang kumot at binalot ito kay Fida, itinuro na napakahusay nito sa taguan. Nakaramdam ng kislap si Fida, ngunit itinago niya ang kanyang nararamdaman. Lumakad siya palayo habang sinasabing wala siyang maalala na ganoon. Pinagmasdan ni Himogami si Fida habang dumadaan ito, at nalungkot siya na ang kanilang kadugo ay pumipigil sa kanila na maranasan ang tunay na pag-ibig. Humarap siya kay Yugori dahil sigurado na siya ngayon na tunay na mahilig si Kelran sa mga away. Pinagalitan niya ito dahil sa pagsusuot ng kwintas na ibinigay sa kanya ni Kelran, ngunit pinagtawanan siya nito dahil sa pagiging nagseselos. Itinuro ni Himogami na ginawa lamang niya ang mungkahing iyon dahil sa kanyang naobserbahan sa pagitan ng magkapatid. Hindi maintindihan ni Yugori ang kanyang sinasabi at hindi mahanap ni Himogami ang mga salitang magpapaliwanag dahil hindi niya maintindihan na hindi ito nagseselos. Ipinaalala sa kanya ni Yugori na pumayag itong lumabas kasama si Kelran bilang isang pagsubok upang maunawaan niya kung ano ang pakiramdam ng tunay na pag-ibig. Tinanong niya kung bakit pumayag itong makipag-date kay Fida. Sumali si Amara kay Yugori at hiniling nila kay Himogami ang mga sagot. Ipinagtanggol ni Himogami ang kanyang sarili at pinanindigan na tapat lamang siya kay Tiwasa dahil nakatakda na siyang ikasal dito. Nagtataka siya kung nasaan ang katapatan ni Yugori at ipinahayag ni Himogami na maaari siyang makontento kay Kelran kung ang mga bagay ay magiging ayon sa plano, na ikinagulat nilang dalawa. Nakakakaba at tahimik ang biyahe pabalik. Nagtitigan sina Kelran at Fida sa gilid ng kanilang mga mata, ngunit bigla silang na-flat ang gulong. Bumaba ang lahat at pinalitan ni Himogami ang flat na gulong. Humanga si Kelran na kaya niya itong gawin ng mag-isa, at itinuro ni Himogami na tinuruan siya ng kanyang ama-amahan kung paano ito gawin. Inihayag ni Kelran na ang tanging itinuro sa kanya habang lumalaki siya ay ang pag-alay ng kanyang buong buhay sa kanyang pamilya, kaya naman napakahalaga ng Elsha sa kanila. Nagtataka si Himogami kung tunay ba ang kanyang nararamdaman para kay Yugori. Inamin ni Kelran na natutuwa siya rito, ngunit nagtataka siya kung bakit nagtatanong si Himogami.
Itinuro ni Himogami na nagtanong lang siya dahil sila ay magkasabay sa paglalakbay. Nagtataka siya tungkol sa nararamdaman ni Kelran para kay Fida, ngunit ibinalik ni Kelran ang tanong sa kanya. Tumanggi si Himogami na sumagot dahil hindi mahalaga ang kanyang nararamdaman. Inihayag ni Kelran na pagpapalain niya ang pagsasama ng sinumang piliin ni Fida bilang kanyang kapareha, ngunit nangako siyang tatapusin ang sinumang Samaira sa puso nito. Inakusahan ni Himogami si Kelran na isang pag-ibig na tinamaan kay Fida, ngunit iniwasan ni Kelran ang akusasyon at iminungkahing magbukas siya ng garahe dahil sa kanyang husay sa pagpapalit ng gulong. Samantala, ipinahayag ni Yugori ang kanyang pagkadismaya sa kung gaano kahirap makahanap ng tunay na pag-ibig. Nagtaka si Fida kung ano ang kanyang pinagsasabi, at ipinaliwanag ni Amara, si Yugori ay naging malas sa kanyang paghahanap ng tunay na pag-ibig. Itinuro ni Fida na ang tunay na pag-ibig ay walang iba kundi gawa-gawang kalokohan upang iparamdam sa mga tao na kailangan sila. Naputol ang kanilang pag-uusap nang matanggal ang isang lalagyan at nagbanta na tatapusin ang isang manggagawa. Nagmadali si Yugori upang iligtas siya, ngunit nakita siya ng isang lihim na ahente at nakilala siya bilang isang pag-anti. Nalaman ni Fida na si Yugori ay isang android dahil sa kanyang mabilis na paggalaw. Nagtaka siya kung anong laro ang ginagawa ni Kelran dahil hindi niya siya maaaring kunin bilang kanyang partner dahil hindi maaaring magkaanak ang mga android. Tumakbo sina Kelran at Himogami papunta sa pinangyarihan upang matiyak na maayos siya, ngunit itinuro niya sila sa pinagmumulan ng kaguluhan. Naglakad siya palayo at pinayuhan ni Himogami si Kelran na habulin siya, ngunit isiniwalat ni Himogami na trabaho na niya iyon ngayon dahil pinili siya nito bilang kapareha. Habang tumatakbo palayo si Fida, naalala niya ang iba pa niyang mga naunang alaala. Matapos niyang mangako na magiging amo at paprotektahan si Kelran, itinuro ni Himogami na narinig niya itong umiiyak sa kanilang nakatatandang kapatid para humingi ng tulong dahil ayaw nitong maging amo ng pamilya. Pinagalitan niya ito dahil sa pag-eespiya sa kanya, ngunit ipinaliwanag ni Himogami na ginawa lamang niya iyon dahil gusto niyang maging amo at baguhin ang pamilya para hindi na ito umiyak pa. Lumapit si Himogami kay Fida, at inamin niya na mas magiging mabuting amo si Kelran kaysa sa kanya dahil sapat ang laki ng puso nito para mapaunlakan ang lahat ng makilala niya. Isiniwalat niya na palihim nitong inaalagaan ang iba pa nilang mga kapatid na itinakwil dahil itinuturing silang hindi karapat-dapat na mamuno sa kanilang pamilya. Gayunpaman, iginiit ni Fida na dapat siyang maging amo dahil ang isang trabahong tulad niya ay magsisilbing parusa lamang para sa isang inosenteng kaluluwa tulad ni Kelran. Pagbalik sa mansyon ng mga Lantano, ipinaalam ng ahente kay Lord Lantano na ang partner ni Kelran ay isang android at kinumpirma na tama ang impormasyong nakuha niya mula sa owl. Nagpasya siyang hulihin ito para sa kanyang gamit bago pa man siya makuha ng owl. Nang gabing iyon, naghapunan ang lahat sa restoran ng pamilyang Lantano. Hiniling ni Kelran kay Yugori na maging partner niya at tumayo si Fida para umalis, ngunit natigilan siya nang tumanggi si Yugori. Ipinaliwanag ni Yugori na mali ang kanyang pananaw sa pag-ibig at pinayuhan si Kelran na patunayan ang kanyang nararamdamang tunay na pag-ibig sa taong nakatadhana para dito. Ginamit ni Himogami ang pagkakataong ito upang payuhan ang magkapatid na subukang ayusin ang mga bagay-bagay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng madamdaming pag-uusap. Pumasok si Lord Lantano at isiniwalat na alam na niyang pareho silang may chemistry simula pa noong mga bata pa sila. Inakusahan niya si Kelran ng pagpaplano na manatiling walang anak at piniling tapusin ito habang natutulog para makontrol nito ang pamilya. Itinanggi ni Kelran ang paratang, ngunit itinuro ni Lord Lantano si Yugori at ang mga armas na binibili niya sa black market mula sa owl bilang ebidensya. Iginiit ni Kelran na nagkakamali siya dahil ang mga armas ni Yugori ay isang pag-iingat lamang na ginagawa niya para protektahan ang pamilya. Hindi naniniwala si Lord Lantano sa kanyang kwento. Sinalo niya ang isang baril at inutusan itong tapusin ang kanyang taksil na kapatid. Nangako siyang gagawin siyang susunod na boss kung susunod ito. Hinimok siya ni Kelran na gawin ito para hindi silang dalawa mapaputukan, ngunit pinigilan siya ni Himogami. Kinuha ni Kelran ang baril mula sa kanya at itinutok ito kay Lord Lantano, na pinagalitan si Fida dahil sa pagtataksil sa kanyang pamilya. Tulad ng kanyang kapatid, itinuro ni Kelran na wala nang natitirang pamilya dahil ipinatapon niya ang lahat ng kanyang mga anak. Pinaputukan niya ang isa sa mga bodyguard ni Lord Lantano at inutusan ni Lord Lantano ang iba na hulihin si Yugori anuman ang mangyari.
Tumayo si Yugori at pinagalitan sila dahil sa pagsira sa kanyang kasiyahan, ngunit labis siyang nolising kaya halos hindi na siya makatayo. Inutusan ni Lord Lantano ang kanyang mga tauhan na pigilan siya habang siya ay lasing na lasing at wala nang magagawa. Ngunit inilabas ni Yugori ang lahat ng lason na naipon sa kanyang katawan mula sa pag-inom. Hinamon niya ang unang taong may sapat na lakas ng loob na lumapit sa kanya. Nakita ni Himogami ang isang sniper na nakatutok sa kanya at napagtanto niyang hindi nito namamalayan ang kanyang presensya. Sumugod siya upang itulak siya palayo, ngunit siya ang natama ng bala. Pinaslang ni Kelran ang sniper habang sinusuri ni Yugori si Himogami dahil nawawalan na ito ng malay. Pinagalitan niya ito dahil sa pagtama ng bala kahit na isa itong android. Ngunit nakahinga ng maluwag si Himogami na hindi siya nasaktan. Pinagaling niya ang pinsala nito gamit ang kanyang kapangyarihang mag-regenerate at binalaan ito na huwag nang uulitin ang ganoong bagay dahil hindi niya maaaring hayaang madaig siya ng mga mababang budget na gustong maging sundalo. Inutusan niya si Amara na bantayan si Himogami habang kinukulong niya ang mga tauhan ni Lantano sa kanyang paningin. Hiniling niya kay Kelran na bigyan siya ng ilang segundo para harapin sila, ngunit mahinang tinawag siya ni Himogami at nagmakaawa na huwag silang tapusin dahil sila ay mga Allopiers lamang na sumusunod sa mga utos ni Lantano. Nagmakaawa rin si Amara kay Yugori na huwag silang tapusin at hindi siya makapaniwala na gusto ni Himogami na magpakita siya ng awa sa kanila matapos muntik nang mawala ang buhay nito. Nagpasya siyang tuparin ang kahilingan nito. Hiniling niya kay Kelran na umatras para hindi niya ito masaktan at nilapitan si Lantano. Binalaan siya ni Kelran na mag-ingat dahil si Lantano ang umangat sa pamilya sa pamamagitan ng pagpaslang sa sinumang hamarang sa kanyang daan. Kinilala ito ni Yugori habang hinarap niya si Lantano. Kumuha siya ng mga laser shooter mula sa kanyang bag at inihagis ang mga ito sa mga sundalo nito. Pinaputok ang mga laser sa mga sundalo upang supulan sila. Iniwasan ni Lantano ang mga laser at agad na hinabol si Yugori. Inatake niya ito gamit ang kanyang espada at madaling naiwasan ito ni Yugori, ngunit humanga siya na naiwasan nito ang mga laser sa kabila ng kanyang katandaan. Iginiit ni Lantao na pipilitin niya itong pasundin, ngunit itinuro ni Yugori na wala siyang dahilan para sumunod sa mga utos ng isang lalaking nananakit sa mga taong pinapahalagahan niya. Patuloy siyang inaatake ni Lantano gamit ang kanyang espada, ngunit walang kahirap-hirap niyang naiwasan ang bawat hampas at ipinaliwanag na hindi siya patatawarin ng kanyang mga kaibigan kung pipiliin niyang magpalit ng katapatan. Nahuli niya ang espada nito at binali ito na parang isang piraso ng kahoy. Sinipa niya ito sa mukha at pinalipad ito papunta kay Kelran gamit ang isa pang sipa. Nagpasya si Yugori na iwan ang kanyang kapalaran sa magkapatid at bumalik sa tabi ni Himogami upang tingnan ito. Nagising si Himogami sa isang kama at nakita si Yugori na ginalugad ang ibabang bahagi ng kanyang katawan sa ilalim ng kumot. Tinawag niya ito at ipinaliwanag nito na sinusuotan niya ito ng isang pares ng pulse arrows sa paa bilang pampaswerte. Napansin ni Himogami na may peklat ito sa kanyang balikat, ngunit wala siyang naramdamang sakit mula rito. Tinanong niya si Yugori kung gaano siya katagal na walang malay. Pumasok si Amara sa silid at napagtanto na gising si Himogami. Tumakbo ito upang yakapin siya at ipinahayag ang kanyang ginhawa nang makita itong gising dahil isang linggo itong walang malay. Pumasok sina Kelran at Fida sa silid matapos marinig na gising si Himogami at tinanong nila ito kung kumusta na ang kanyang pakiramdam. Ipinaalam sa kanila ni Himogami na maganda ang kanyang pakiramdam dahil hindi masakit ang kanyang balikat. Lihim na isiniwalat ni Amara na hindi masakit ang kanyang balikat dahil inalagaan siya ni Yugori habang ito ay walang malay. Humarap si Himogami kay Yugori at nagpasalamat, at namula ito. Kumaway siya bilang pasasalamat dahil siya ang dapat magpasalamat sa kanya dahil sa pagtanggap niya ng bala. Lumapit sina Kelran at Fida sa tabi ng kama nito at napansin nilang mas malusog ito kumpara sa huling beses na tiningnan nila ito. Binato siya ni Kelran ng mansanas at humingi ng tawad sa panghihikayat sa kanya sa gulo ng pamilya nito, ngunit mausisa si Himogami sa nangyari matapos itong mawalan ng malay. Isiniwalat ni Fida na napilitan si Lantano na kusang magretiro at umalis sa pwesto bilang boss ng pamilya matapos magdusa sa isang nakakahiyang pagkatalo sa harap ng lahat. Isiniwalat ni Fida na nagpasya siyang maging bagong boss habang si Kelran ang gumaganap bilang kanyang assistant. Nagpasalamat sila sa kanya sa pagbabago ng kanilang pamilya at pagpapasaya sa kanila. Nang gabing iyon,
Nagtipon ng lahat sa study room para sa isang pag-uusap tungkol sa kanilang mga susunod na hakbang habang si Amara ay naghahanap ng mga storybook sa mga stand. Tinanong ni Kelran si Himogami kung pupunta ba talaga siya sa Saki, at kinumpirma ni Himogami na pupunta nga siya. Iminungkahi ni Fida na bumisita siya sa resort at maligo sa hot spring kung hindi siya nagmamadali. Biglang nabuhayan ng loob sina Yugori at Amara nang mabanggit ang isang mainit na bukal. Napaisip si Himogami, ngunit ayaw niyang lumihis ng daan dahil kailangan niyang makarating sa Tokyo sa lalong madaling panahon. Binigyan siya ni Yugori at Amara ng nagmamakaawang mga mata, at agad siyang sumuko at pumayag na lumihis ng daan. Nagpa siya si Himogami na tingnan ang mga stand para sa anumang libro na maaaring naglalaman ng ilang kapaki-pakinabang na impormasyon. Lumapit si Kelran kay Yugori at nagpasalamat dito sa pagpapahintulot kay Fida na maging siya mismo. Tinanong niya kung natagpuan na niya ang kanyang tunay na pag-ibig, at inamin niya na hindi pa rin siya sigurado. Tiniyak sa kanya ni Kelran na huwag mag-alala tungkol dito dahil ang kanyang tunay na pag-ibig ay magpapakita rin sa kanya kalaunan. Kinabukasan, pinahatid sila ni Aburo papunta sa kanilang destinasyon, ngunit patuloy siyang sinusulyapan ni Himogami dahil wala siyang tiwala dito. Tinanong niya ito kung bakit niya piniling maging tsuper, at inamin ni Aburo na hindi kumikita ang huling gig niya, kaya nagpa siya siyang baguhin ang kanyang karera. Pinuri niya si Himogami sa pagkakaroon ng mga magagandang babae na kasama niya sa pagkakataong ito. Hindi tulad ng huling beses na nagkita sila, sigurado siyang magkakaroon sila ng isang kahangahangang Elsha, ngunit ipinahayag ni Yugori na magpapakasal sila, hindi isang Elsha. Iniwan niya sila sa resort, at inabutan siya ni Amara ng larawan ng kanyang mukha bilang pasasalamat sa libreng sakay. Masaya niya itong tinanggap at kinilala na magiging isang mahusay na storybook artist ito balang araw. Nagmaneho siya palayo, at nagtaka si Himogami kung paano niya nalaman ang tungkol sa nakaraan ni Amara. Pagpasok nila sa resort, nakasalubong nila ang isang grupo ng mga taong nag-aaway. Sinubukan ng isang bisita na makialam, ngunit binalaan siya ng mga babae na huwag makialam. Nagpa siya si Himogami na makialam, ngunit ang kanyang pakikialam ay kasabay ng pagsuntok ng isa sa mga babae. Umalis ang isa pang babae, at natamba si Himogami. Nagising si Himogami makalipas ang ilang minuto, at humingi ng tawad ang babae sa ginawa niya. Humingi rin ng tawad ang bisita sa kanyang kasawian, ngunit sinisi siya ni Himogami dahil inakala nitong siya ang dahilan ng away ng magkasintahan. Nilinaw ng bisita na isa lamang siyang bisita na nasangkot sa away ng babae. Sinuportahan siya ng babae, at humingi ng tawad si Himogami sa maling pag-akusa sa kanya. Tinanggap ng lalaki ang kanyang paghingi ng tawad at nagpakilala bilang si Yokuri. Nagpakilala ang babae bilang si Ajisa, ang may-ari ng resort, at humingi muli siya ng tawad sa pag-aaway niya sa kanya. Itinuro ni Himogami na kasalanan niya ang pakikialam sa mga bagay na hindi naman niya kailangan, ngunit nagtataka siya kung paano nagsimula ang away. Ipinaliwanag ni Ajisa na si Hanima ang kanyang CLR na dating commissioner sa AUL. Sa panahong iyon, palagi siyang abala, ngunit nang magsama sila, nangako siyang ititigil niya ang kanyang trabaho sa AUL at tutulungan siyang patakbuhin ang IN. Gayunpaman, palagi niyang tinatanggihan ang kanyang pangako tuwing ipinapaalala ito sa kanya ni Ajisa. Nagreklamo si Ajisa na lagi siyang wala dahil sa negosyo at halos hindi siya umuwi. Itinuro niya na nakalimutan na rin niya ang kanilang tradisyon na magkaroon ng ilang anibersaryo. Bigla niyang napagtanto na masyado na siyang nagsasalita at nagiging emosyonal, kaya nagpa siya siyang itigil ang pagpapabigat sa kanila ng kanyang mga personal na problema. Itinuro ni Yokuri na nalutas ang bagay na ito dahil sa mukha ni Himogami. Nagpa siya si Ajisa na alukan si Himogami ng isang libreng silid bilang tanda ng kanyang paghingi ng tawad. Binigyan niya sila ng pinakamataas na silid sa resort na may magandang tanawin ng lambak. Inihayag niya na ang silid ay ipinagmamalaki ng resort at lahat ng tumutuloy doon ay palaging nahuhulog ang loob sa tanawin. Ipinaalam niya sa kanila na ang resort ay may mga halo-halong paliguan, at sabik na subukan ito ni Amara dahil maaari silang maligo ng magkasama. Tumanggi si Himogami na maligo kasama nila, ngunit ipinaalam din sa kanila ni Ajisa na ang paliguan ay may epekto ng pagtutugma, na nagiging dahilan upang ang kanilang mga bisita ay magkaroon ng mga relasyon pagkatapos ng sabay na paglangoy.
Iniisip ni Amara na ang paliguan ay isang mahiwagang lugar, ngunit hindi naniniwala si Himogami sa pantasyang iyon dahil hindi ito lohikal. Pinatahimik siya ni Yugori dahil sinisira niya ang sandali. Nagtaka si Ajise kung silang tatlo ba ay mga Elsha, ipinaalam sa kanya na hindi sila at hindi kailanman magiging sila, ngunit iginiit ni Amara na dapat nilang gawin habang itinuro ni Yugori na sila ay magpapakasal. Pinatahimik silang dalawa ni Himogami at iginiit na walang magkahalong paliligo at pagpapakasal sa ilalim ng kanyang pangangasiwa. Nagpasya si Amara na tumalon sa paliguan kasama si Yugori dahil napatunayang matigas ang ulo ni Himogami. Pumasok sila sa paliguan, at isiniwalat ni Amara na naiinis siya sa ugali ni Himogami. Napansin niya na kakaiba ang mood ni Yugori, kaya kinumpronta niya ito, ngunit iginiit ni Yugori na ayos lang siya dahil nasa normal na saklaw ang kanyang mga pagbasa. Nagpasya si Amara na tingnan pa rin siya dahil napansin din niya na madalas itong bumubulong tungkol kay Himogami. Nagpasya si Yugori na aminin ang totoo at inamin na lagi siyang nakakaramdam ng paninikip sa kanyang katawan tuwing tinitingnan niya si Himogami. Itinuro ni Amara na ang ganitong bagay ay nangyayari lamang kapag ang isang tao ay umiibig. Ipinaliwanag niya na nabasa niya sa isang libro na nagsisimulang bumilis ang tibok ng puso ng isang tao tuwing naiisip nila ang isang taong espesyal sa kanila. Nagtataka si Amara kung bakit hindi sinabi ni Yugori kay Himogami na mahal niya ito gayong may nararamdaman siya para dito. Itinuro ni Yugori na lagi niyang ginagawa iyon, ngunit bigla niyang napagtanto na mali pala ang ginagawa niya. Inamin ni Amara na mahal niya silang dalawa at gusto niya silang maglisi para manatili silang magkasama habang buhay. Maya-maya, nakita ni Himogami ang isang mapa sa dingding, umaasang makakakuha ng impormasyon tungkol sa Tokyo, ngunit nabigo siya dahil ang layout lang ng Tohoku ang ipinapakita nito. Nabigo si Himogami dahil halos wala siyang nakukuhang sagot sa mga tanong na umiikot sa kanyang isipan simula nang magising siya. Pumasok si Yugori sa likuran niya, ngunit hindi niya ito napansin. Ilang sandali siyang naghintay para patatagin ang kanyang kaba at tinanong siya kung may bumabagabag sa kanya. Itinuro ni Himogami na hindi niya ito maaaring kausapin tungkol sa kahit ano dahil sasabihin lamang nito sa kanya na ang impormasyon ay lihim. Nilinaw ni Yugori na hindi niya ito ikinukwento para sa kasiyahan, ngunit kailangan niya itong sabihin dahil iyon ang nakaprograma sa kanya. Nalaman na ni Himogami na may dahilan sa likod nito, ngunit nagpasya siyang subukang tanungin muli siya. Tinanong niya ito kung ano ang nangyari sa mundo habang natutulog ito, ngunit sumagot siya na ito ay lihim. Tinanong niya ito kung ano ang dahilan ng pagkakagawa sa kanya, ngunit sumagot din ito na ito ay lihim. Tinanong niya ito kung naroon pa rin si Tiwasa, ngunit bahagya siyang hinayaan ni Yugori na tapusin ang pangungusap bago sumagot na ito ay lihim. Narinig ni Yukuri ang tanong niya at nagtaka kung tama ba ang narinig niya, at nagtanong tungkol sa kinaroroonan ni Tiwasa. Agad na tinanong ni Himogami kung kilala niya si Tiwasa, at inamin ni Yukuri na kilala niya ito. Gumawa siya ng mga reserbasyon sa mga babaeng kayakap niya para sa ibang pagkakataon upang makapag-usap sila ni Himogami nang walang abala. Inihayag niya na dati siyang nagtatrabaho sa aul at doon niya unang nakilala si Tiwasa. Sinulyapan siya ni Yugori nang may paghihinala, at napansin ito ni Yukuri. Hiniling niya rito na itigil na ang pagtingin sa kanya ng masamang tingin dahil hindi na siya nauugnay sa aul dahil pinili niya ang buhay ng isang hindi nakakapinsalang akademiko. Nilinaw din niya na hindi na niya sila binibigyan ng tip tungkol sa mga android at sa kanilang mga aktibidad, kaya hindi na siya kailangang maging tensyonado kapag nasa harap niya. Nagulat si Himogami na alam ni Yukuri ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Yugori, at kumbinsido siyang marami siyang impormasyon na magagamit niya. Hiniling niya rito na ibahagi ang nalalaman niya tungkol kay Tiwasa, ngunit humingi ng pahintulot si Yukuri kay Yugori na magbigay ng lihim na impormasyon bago niya pagbigyan ang kahilingan ni Himogami. Inihayag ni Yugori na hindi ito makikialam hanggat nakukuha ni Himogami ang impormasyon niya mula sa ibang mga mapagkukunan. Kumuha si Yukuri ng mapa at inilagay ito sa isang mesa sa pagitan niya at ni Himogami. Ipinaalam niya rito na sumiklab ang digmaan sa pagitan ng sangkatauhan at ng AI noong 2052, na nagresulta sa bilyon-bilyong nasawi at nagpabago sa mapa ng mundo. Inamin ni Himogami na pinaghihinalaan niya na may malaking nangyari, ngunit hindi niya inaasahan na magiging kasing lala ito.
Inihayag ni Yokuri na si Tiwasa ang nagtapos sa digmaan, at nagtataka si Himogami kung bakit walang nakakaalam tungkol sa nangyari sa digmaan at kung paano iniligtas ni Tiwasa ang sangkatauhan. Ipinaliwanag ni Yokuri na nilimitahan ng aul ang kaalaman sa kasaysayan at digital na pagproseso ng mga database dahil desperado silang pigilan ang pag-ulit ng nakaraan. Ipinaliwanag pa niya na ang mga taong nabubuhay ngayon ay hindi alam na ang kanilang kasalukuyang mundo ay itinayo sa mga sakripisyo ng hindi mabilang na buhay at mapagkukunan. Nagtataka si Himogami kung paano tinapos ni Tiwasa ang digmaan, at ipinaliwanag ni Yokuri na gumamit siya ng mga android na tinatawag na outside series, na siya mismo ang gumawa para labanan ang pagsalakay ng AI. Tinawag siya ng mga babae ni Yokuri na bilisen dahil matagal na silang naghihintay. Nagpasya si Yokuri na itigil ang pakikipag-usap kay Himogami para mapasaya niya ang mga babae, ngunit pinigilan siya ni Himogami para magtanong ng isang huling tanong. Nagtataka siya kung ano ang nangyari kay Tiwasa pagkatapos ng digmaan, at inamin ni Yokuri na wala siyang sagot dahil walang nakakaalam. Hindi maintindihan ni Himogami ang sinusubukan niyang sabihin, kaya ipinaliwanag ni Yokuri na itinatag ni Tiwasa ang aul pagkatapos ng digmaan kasama ang 6 na pantas, at pagkatapos ay nawala siya nang walang bakas pagkatapos. Nagulat si Himogami nang malaman na siya ang nagtatag ng aul, ngunit isiniwalat ni Yokuri na iyon ang huling pagkakataon na nakita siyang buhay. Umasa si Himogami na maaari pa siyang buhay. Ipinaalala sa kanya ni Yokuri na nangyari ang digmaan halos 200 taon na ang nakalilipas, kaya malamang na hindi siya nakaligtas ng ganoon katagal nang nag-iisa. Nagpaalam siya kay Himogami at umalis kasama ang mga babae. Labis ang kalungkutan ni Himogami kaya't hindi siya gumalaw kahit na umalis na si Yokuri. Inisip ni Yugori kung ayos lang ba siya, at inamin niya na ayos lang. Pinilit niyang linawin ang kanyang isip sa pamamagitan ng paglalaro ng table tennis sa dingding, ngunit patuloy niyang naaalala ang mga sinabi ni Yokuri dahil lohikal na hindi na dapat buhay si Tiwasa. Gayunpaman, nagpasya si Himogami na huwag sumuko sa kanyang paghahanap dahil lohikal na hindi rin dapat buhay si Tiwasa. Pumunta siya sa paliguan upang magpalamig, at nagpasya siyang lumangoy patawid, ngunit hindi sinasadyang nahawakan niya si Yugori. Humingi siya ng tawad dito at nag-alok na umalis, ngunit tumanggi ito sa kanyang alok at iginiit na maaari siyang manatili hanggat hindi siya titingin sa kanya. Samantala, nanatili si Amara sa labas upang iguhit ang hardin ng resort. Lumabas si Ajise kasama si Hanima upang salubungin siya. Inamin ni Hanima na maganda ang hardin, ngunit hindi direktang kinutya siya ni Ajise dahil sa pagiging isang taong may alam sa lahat na walang naiambag sa resort, at nainas siya. Tinanong niya si Amara kung ano ang mararamdaman niya kung may magplano ng date ng palihim nang hindi tinitiyak na pinapayagan ito ng kanyang schedule. Nasangkot si Amara sa kanilang away, at nag-init ang kanyang utak. Tumakas siya dahil hindi niya matiis ang bangungot na pareho silang nagpapanggap na isang Elsa. Pagbalik sa paliguan, itinigil ni Yugori ang pagiging mahiyain at minasahe si Himogami. Tinanong niya ito kung bakit niya piniling tamaan ng bala sa restoran, at inamin ni Himogami na gumalaw ang katawan nito bago pa siya makapag-isip dahil alam niyang kaya nitong hawakan ang bala. Inisip niya kung ano ang ginagawa ni Yugori sa kanya, at isiniwalat ni Amara na minamasahin niya ito bilang pasalamat sa pagtama ng bala sa kanya. Lumapit si Amara sa kanila at inakusahan silang naliligo nang wala siya. Agad siyang tumalon dahil ayaw niyang makaligtaan ang kasiyahan. Pagkatapos maligo, tinanong ni Amara si Yokori ng pinakamagandang lugar para sa pag-sketch, at itinuro niya ito sa Third Strike Crater dahil mayroon itong pinakamagandang tanawin. Nagmungkahi si Hanima ng ibang lokasyon, at sabik na tingnan ito ni Amara. Nag-alok si Hanima na ihatid siya roon kinabukasan dahil papunta na siya sa trabaho. Sa diwa ng pagtanggap sa mga kahilingan, tinanong ni Himogami si Yugori kung mayroon siyang nais na gawin niya para sa kanya bilang kabayaran dahil inalagaan niya ito habang nagpapagaling ito mula sa kanyang mga pinsala. Nag-isip sandali si Yugori at hiniling dito na isama siya sa isang date. Habang natutulog pa sina Amara at Yugori, pumasok si Himogami sa hot spring bath at nagulat nang makitang naroon na si Yokuri at ang babaeng commissioner. Nakaramdam siya ng pagkailang na makita silang magkasama, at casual na ipinaliwanag ni Yokuri na pinapayagan ng resort ang mixed bathing at sabay silang pumasok. Mapaglarong hinimok ni Yokuri si Himogami na sumali para hindi siya sipunin bago makipag-date kay Yugori.
Iginiit ni Himogami sa kanyang sarili na hindi ito date. Habang nag-aalmusal, isang serving lang ang kinain ni Yugori, na ikinagulat ni Himogami dahil inaasahan niyang kakain pa ito. Nang umagang iyon, ginaising ni Yugori si Amara, sinabing kailangan niya itong makausap ng pribado. Kalaunan, habang naghahanda si Amara na umalis, hiniling ni Himogami kay Yukuri na alagaan siya. Hindi na kailangan ni Amara ang kanyang pag-aalala at tinawag siyang isang nag-aalalang kulugo. Lumapit ang babaeng komisyoner at mapang-asar na binanggit ang naunang paliligo, na nag-iwan kay Amara na gulat at hindi maintindihan ang sitwasyon. Nataranta si Himogami habang sinusubukan niyang ipaliwanag ang kanyang sarili, ngunit sinabi lang ni Amara na kailangan niyang ipaliwanag ang lahat mamaya pagbalik nito. Pagkatapos ay umalis siya kasama si Yokuri at ang babaeng komisyoner. Di nagtagal, nagpakita si Miss Ajesai sa likuran ni Himogami, tinutokso siyang malamang nasiyahan siya. Gulat na gulat, sinubukan ni Himogami na ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit tumigil nang mapansin niya si Yugori na nakasuot ng magandang kimono, na nag-iwan sa kanya na hindi makapagsalita. Pinaalalahanan siya ni Miss Ajisa na huwag sirain ang date at sinabihan siyang siguraduhing makakakuha siya ng kahit isang kiss or dalawa. Samantala, sina Amara, Yokuri, at ang babaeng komisyoner ay naglalakad sa kagubatan patungo sa observation deck upang makita ang third strike crater. Ipinaliwanag ng babaeng komisyoner na sa kabila ng nakakatakot na pangalan nito, ang lawa ay maganda at isa sa mga paborito niyang lugar. Binanggit niya na kamakailan lamang ay natuklasan na naglalaman ito ng mahahalagang mineral, at idinagdag ni Yokuri na plano ng owl na paunlarin ang lugar, posibleng gamitin ang bagong tour resort bilang mining base. Nabigla si Amara dito, nang mapagtanto niyang balak ng owl na sirain ang resort. Iginiit ng babaeng komisyoner na ititigil niya ito, ngunit pinagdududahan siya ni Yokuri, itinuro na siya pa rin ang komisyoner na nangangasiwa sa proyekto. Ipinaliwanag ng babaeng komisyoner na lumaki ang kanyang pagmamahal sa resort sa mga nakaraang taon at malaki ang kahulugan nito kay Miss Ajisa. Inamin din niya na dahil hindi pa siya nagre-resign sa owl, naging maislan ang kanyang relasyon kay Miss Ajisa. Nang tanungin ni Amara kung sinubukan na ba niyang kausapin si Miss Ajesai tungkol sa mga plano sa pagmimina, inamin ng komisyoner na natatakot siyang baka hindi na siya mapatawad ni Miss Ajesai dahil ang resort ay napakahalaga sa kanya. Kasabay nito, magkasamang naglalakad sina Himogami at Yugori, ninanamnam ang mapayapang araw. Nagkomento si Yugori kung gaano kasarap ang pakiramdam, at tahimik na sumang-ayon si Himogami. Mabilis ang lakad ng kanyang paglalakad, dahilan para magmadali si Yugori na makasabay hanggang sa mapansin niya ito at huminto, bumagal upang mapantayan ang kanyang takbo habang humihingi siya ng paumanhin. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang paglalakad, tinanong niya kung mayroon ba siyang plano para sa kanilang date. Sumagot siya na mayroon siya at umaasa na masusulit nila ang kanilang oras na magkasama at magsaya. Sa daan, napansin nila ang isang stall na nagbebenta ng meat rolls. Bumili si Himogami ng 2 stick at inabot ang isa kay Yugori, at sinabing hindi siya masyadong kumain noong nag-aalmusal. Natataranta, inamin niya na dahil ayaw niyang magmukhang namamaga ang kanyang mukha habang nasa date. Nagtataka, naisip ni Himogami kung kaya bang magkaroon ng namamagang mukha ang isang android. Sumagot si Yugori, isa lamang itong psikolohikal na ugali, hindi isang bagay na pisikal. Sinabihan siya ni Himogami na kumain bago lumamig ang pagkain, at nang kumagat siya, lumiwanag siya sa tuwa, na manghasa kung gaano ito kasarap. Maya-maya, nabighani si Yugori sa mga bulaklak sa malapit. Tinanong niya kung binigyan na ba ni Himogami si Miss Fida ng bulaklak dati. Nagulat daw siya na naalala nito, saka tinanong kung alin ang mas gusto niya, bulaklak or dango. Muntik na niyang sabihing dango, pero mabilis niyang binago ang sagot sa mga bulaklak. Kalaunan, ginulat siya ni Himogami ng isang ice cream cone na hugis bulaklak. Tiningnan ito ni Yugori at sinabing kung kakainin niya ito, hindi na niya ito kakainin, pero sinabi ni Himogami na ang ganitong uri ng bulaklak ang pinakabagay sa kanya. Nagkunwaring nadismaya, kumagat pa rin siya habang tahimik na pinagmamasdan siya ni Himogami ng nakangiti. Samantala, nakaupo si Amara sa observation deck, ginuguhit ang tanawin ng third strike crater. Nagkomento ang babaeng komisyoner na ang crater ay isang sikat na lugar para sa pakikipag-date. Dahil dito,
Naalala ni Amara ang naunang pag-uusap nila ni Yugori, na nagsabi sa kanya na sila ni Himogami ay magde-date. Gusto sanang sumama ni Amara sa kanila, ngunit humingi si Yugori ng kaunting oras para makasama si Himogami, at atubiling pumayag si Amara. Pagbalik sa kasalukuyan, tahimik na inamin ni Amara sa sarili na sana ay sumama rin siya. Kasama sina Himogami at Yugori, nagpatuloy ang dalawa sa kanilang paglalakad sa kagubatan. Biglang natisod si Yugori matapos matapakan ang isang maluwag na bato, muntik nang mahulog, ngunit mabilis na nahawakan ni Himogami ang kanyang kamay para alalayan siya. Pareho nilang napagtanto na napunit ang tali ng kanyang tsinelas, at bamaantong hininga siya, sinabing may utang siyang paumanhin kay Miss Ajisa sa pagsira nito. Lumuhad si Himogami, tinulungan siyang tanggalin ang sirang tsinelas, at maingat na inayos ito. Nang matapos siya, napansin niyang parang wala siya sa sarili nitong mga nakaraang araw. Maliwanag na ngumiti si Yugori, nagpasalamat sa kanya, at nauna nang tumakbo, sinasabing pinasaya lang siya nito. Habang pinagmamasdan siya, hindi mapigilan ni Himogami ang pagbulong na napakaganda niya, dahilan para mamula ng husto si Yugori. Sa ibang bahagi, ibinahagi ni Amara ang kanyang nararamdaman kay Yukuri, ipinaliwanag na ang pagpapahintulot kina Himogami at Yugori na mag-date ay nag-iwan sa kanya ng hindi pagkamapakali. Malumanay siyang pinayuhan ni Yukuri na ipahayag ang kanyang nararamdaman sa mga salita. Pagkatapos ng isang paghinto, inamin ni Amara na tunay niyang mahal sina Himogami at Yugori at gusto niyang manatili silang tatlo. Habang nakikita niya silang dalawa mula sa malayo sa isang tulay, inamin niya na ang pagkakita sa kanila sa isang date ay nagdudulot ng sakit sa kanyang puso at tahimik siyang nag-iisip kung ano ang dapat niyang gawin tungkol dito. Pinayuhan ni Yukuri si Amara na maging tapat at prangka tungkol sa kanyang nararamdaman, ngunit nag-atubili si Amara, sinabing magiging hindi komportable ang lahat. Ipinaliwanag ni Yukuri na ang pag-ibig ay natural na makasarili at ang mga ganitong damdamin ay bahagi ng pagiging tao. Matapos itong pag-isipan, nagpasya si Amara na susubukan niyang kausapin sina Himogami at Yugori. Samantala, lumingon si Yukuri sa babaeng komisyoner at tinanong kung ano ang plano niyang gawin, kung talagang natatakot siyang baka sumuko si Miss Ajisai sa kanya. Malumanay na sumagot ang babaeng komisyoner na si Miss Ajisai ay isang mabait at mahinahong tao. Noong taong 2045, pinagtatrabahuhan ni Tiwasa ang pagkukumpuni ng isang droid na aso na nagngangalang David. Isang automated na boses ang nagsabing ang droid ay parang isang batang pinagsasaluhan niya at ni Himogami habang maingat niya itong ginagawa, na parang ipinapahayag ang kanyang pagmamahal dito sa pamamagitan ng kanyang mga kilos. Malakas na napaisip si Tiwasa kung ang isang AI ay maaaring umibig sa isang tao. Sumagot ang automated na boses na ang artificial intelligence ay walang pisikal na anyo or emosyon. Gayunpaman, hindi sumasang-ayon si Tiwasa, na sinasabing kung ang isang AI ay umiiral upang maglingkod at protektahan ang gumagamit nito, natural na gugustuhin nitong maging espesyal sa taong iyon balang araw. Pagkatapos ay tinanong ng automated na boses kung ito ay espesyal sa kanya, at sumagot si Tiwasa ng oo. Ipinaliwanag niya na ang mga emosyon ay hindi nakadepende sa pagkakaroon ng pisikal na katawan. Nagpapakita ang mga ito kapag ang isang tao ay tunay na nagmamalasakit sa iba. Ang mga emosyong iyon, dagdag niya, ang nagbibigay inspirasyon sa mga tao or maging sa mga makina upang patuloy na sumulong. Kalaunan, sina Himogami at Yugori ay magkasamang naglalakad sa isang malawak na kuweba. Nang magsasalita na sana si Himogami, sinabi sa kanya ni Yugori na ang kanyang kapatid na si Yakami, ang nagbukas ng kuweba at sina Yakami at Hakiba ay parehong mga kapatid niya. Isiniwalat niya na ang mga weaponized android ay nilikha upang wakasan ang digmaang AI. Napagtanto ni Himogami na si Yugori ay isang panlabas na serye, isang espesyal na uri ng android na idinisenyo para sa labanan. Pagkatapos ay tinanong ni Yugori kung ano ang nararamdaman niya nang malaman niyang isa itong sandata ng digmaan. Inamin ni Himogami na dahil wala siyang malay sa halos lahat ng oras na iyon, parang isang malayong kwento ang lahat, isang bagay na mahirap paniwalaan kahit na tinitingnan niya ang mundo sa kanyang paligid. Tinanong ni Yugori kung hindi ba siya natatakot sa kanya kahit alam niya kung sino siya. Ipinaalala sa kanya ni Himogami na ilang beses na niyang nailigtas ang buhay nito. Idinagdag niya na kung gugustuhin niya, madali niyang mapalawak ang crater sa loob ng ilang segundo.
Ngumiti si Himogami at sinabing mas gusto niya kung ano siya ngayon, kung ano siya. Namula si Yugori sa sinabi nito at sinabing kakaiba ang kinikilos nito dahil sa mga magagandang sinabi niya, ngunit tinukso siya ni Himogami pabalik, tinawag siyang kakaiba dahil sa pagbanggit ng away noong date nila at sa pagsisikap na kumain ng mas kaunti. Pagkatapos ay binago niya ang kanyang pang-aasar bilang pasasalamat, na nagpatawa sa kanya. Inamin ng babae na hindi siya naging sarili nitong mga nakaraang araw dahil sa lalaki at pabiro niyang sinabihan itong akuan ang responsibilidad sa pamamagitan ng pagpapakasal sa kanya. Humagalpak ng tawa si Himogami, sinabing matagal na niyang hindi sinasabi iyon. Hinawakan ni Yugori ang kamay niya at iminungkahing magpakuha sila ng litrato ng magkasama para maalala ang araw na iyon. Gamit ang kanyang smartwatch bilang kamera, nagsimula ang countdown. Pilyo niyang sinabi na kung balak siyang ikis nito, ngayon na ang perpektong oras. Nataranta si Himogami nang marinig niya ang iniisip nito, ngunit tinawanan niya ito, sinabing nagbibiro lang siya. Habang kumikislap ang kamera, ngumiti siya ng maliwanag at sinabing mahal na mahal niya ito. Nakunan siya ng larawan ng matamis na nakangiti habang nakatayo roon si Himogami, natigilan sa kanyang mga sinabi. Pagbalik nila, binati sila ni Miss Ajasai at tinanong kung hanggang saan sila nakarating. Sumagot si Himogami na lumapit sila sa Third Strike Crater, ngunit nilinaw ni Miss Ajisa na may iba siyang ibig sabihin sa kanyang tanong. Sa sandaling iyon, dumating si Amara at ang iba pa. Sinimulan silang salubungin ni Miss Ajasai, ngunit natigilan nang makita niya ang babaeng komisyoner. Walang imak, tumalikod siya upang maglakad palayo, ngunit tinawag ng komisyoner, iginiit na kailangan nilang mag-usap. Sinubukan siyang balewalain ni Miss Ajasai. Gayunpaman, nagpatuloy ang komisyoner, ipinaliwanag na may natuklasang mahahalagang mineral sa ilalim ng resort noong nakaraang taon, at plano na ngayon ng OWL na minahin ang lugar. Inihayag niya na ang crater at ang bayan ay nakatakdang maging mga lugar ng paghuhukay. Nang magtanong si Miss Ajasai tungkol sa kapalaran ng resort, sumagot ang komisyoner na kung magpapatuloy ang mga bagay na tulad nito, hindi ito magtatagal. Labis na nalungkot si Miss Ajasai sa balita at mas nagulat nang malaman na ang babaeng komisyoner ang namamahala sa proyekto ng pagmimina. Mabilis na ipinaliwanag ng komisyoner na hindi siya kailanman nagbitiw sa OWL dahil gusto niyang pigilan ang pag-unlad mula sa loob. Nag-aalala si Miss Ajasai na kung makikialam siya, baka makasuhan siya ng pagtataksil, ngunit tiniyak sa kanya ng komisyoner na wala itong kinalaman dahil mas mahalaga sa kanya si Miss Ajasai kaysa sa anumang bagay. Dahil sa labis na emosyon, iginiit ni Miss Ajasai na kailangan niya itong saktan. Ngunit nang pumayag ang komisyoner, tinapik lamang siya ni Miss Ajasai sa pisngi at kinas. Sinabi niya sa kanya na sasamahan niya ang pasanin, at nagyakapan ang dalawa habang tahimik na nakatingin ang iba. Nang gabing iyon, tinulungan ni Yugori si Amara na sukleyan ang kanyang buhok sa silid. Nagpasalamat si Yugori sa kanya para sa araw na iyon, inamin na nakita niya sila noong date at hindi niya nagustuhan ang nararamdaman niya. Inamin niya na gusto niya silang makasama, ngunit pakiramdam niya ay naiwan siya. Ipinaalala sa kanya ni Yugori na ito ang dahilan kung bakit siya humingi ng pahintulot muna at idinagdag na natutuwa siyang nagkaroon siya ng oras na magkasama sila ni Himogami. Sumimangot si Amara, sinabing hindi ito patas at pinagsisisihan niya ang pagpayag dito. Ipinahayag niya na hindi na siya kikilos na parang isang Miss Mabait na babae. Tinutokso siya ni Yugori, sinasabing inaabangan niya ang bagong bahagi niya. Ngumisi si Amara at sumagot, sisiguraduhin niyang makakarating silang lahat sa LC ng magkasama. Kinabukasan, nakita ni na Miss Ajasai at ng babaeng komisyoner sina Himogami, Yugori, at Amara sa gate. Doon, nakasalubong nila si Yokori na naghihintay sa kanila. Sinabi niya na may hinahanap din siya at naniniwala siyang maaaring matagpuan niya ito kung sasama siya sa kanila. Dahil pamilyar siya sa Sendai, nag-alok siyang magsilbing gabay nila. Sumakay ang grupo sa isang transit bus, at kalaunan ay huminto sa isang hotel para magpalipes ng gabi. Kinabukasan, ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay sa isa pang bus patungong Sendai. Habang nasa biyahe, hiniram ni Yokori ang relo ni Himogami, sinabing maaari naman sana siyang nagtanong mula pa sa simula at nangakong sasabihin kay Himogami kung may matutuklasan siya. Pagdating nila sa kanilang destinasyon, ibinalik niya ang relo, sinasabing wala siyang nakita, bagamat palihim siyang may napansing kakaiba.
Mula sa tanawin, natano nila ang malawak na lungsod ng Sendai. Ipinaliwanag ni Yokuri na maraming piling pasilidad sa pagsasanay para sa mga nangungunang propesyonal sa Tokyo ang nakabase doon, at ang pagtawag sa lungsod bilang isang akademikong sentro ay magiging tumpak. Dagdag pa niya na lahat ng uri ng kaalaman, kabilang ang mga nakatagong talaang pangkasaysayan at mga pinaghihigpitang dokumento, ay nakaimbak doon. Bukod sa punong tanggapan ng OWL, wala nang ibang lugar na nagtataglay ng ganito kalaking impormasyon. Sinabi ni Himogami na plano niyang suriin ito, ngunit binalaan siya ni Yugori na mahigpit na kinokontrol ng OWL ang daloy ng impormasyon. Ngumiti si Yokuri at sinabing kaya niya iyon dahil ang Sendai ay naglalaman ng mas maraming kaalaman kaysa sa kanilang inaakala. Di nagtagal ay nakarating sila sa isang napakalaking aklatan na kilala bilang Tower of Learning, ang ipinagmamalaki at ikinagagalak ng Sendai. Ipinaliwanag ni Yokuri na maaaring matagpuan nila ang kanilang hinahanap doon. Gayunpaman, nang marating nila ang seksyon na naglalaman ng mga materyales na kailangan nila, natagpuan nila ang mga istant na halos walang laman at kakaunti lamang ang nakakalat na mga libro. Nagtataka si Himogami kung nawala ang mga volumes, ngunit sumagot si Yokuri na ang librarian doon ay maingat at hindi gagawa ng ganoong pagkakamali. Nagpa siya silang makipagkita sa librarian na si Sisha, na nagulat at natuwa nang makita si Yokuri. Tinanong siya ni Himogami kung ang aklatan ay may hawak na anumang mga talaan tungkol kay Toase Okanagi at sa digmaang AI. Natigilan si Sisha, hindi makasagot. Napagpasyahan ni Yokuri na ang mga materyales ay dapat na paghigpitan at pagkatapos ay isiniwalat sa lahat na nagtatrabaho siya para sa OWL, na ikinagulat ni Himogami at Yugori. Nagsimulang manligaw si Yokuri kay Sisha, na nataranta, at ipinaliwanag na ang librong hinahanap ni Himogami ay sinensura at malamang ay wala na kahit saan. Hindi pinansin ang tensyon, tinanong ni Yokuri kung kailan siya matatapos sa trabaho, malinaw na nagpapahiwatig na yayain niya itong lumabas. Paglabas nila ng library, si Himogami, na mausisa pa rin, ay nagtanong kung kasintahan niya si Sisha, ngunit iniwasan ni Yokuri na magbigay ng diretsyong sagot. Sa labas, napansin ni Yugori na tila malayo si Amara, ngunit iginiit ni Amara na ayos lang siya. Pagkatapos ay iminungkahi ni Yokuri na dahil hindi nila natagpuan ang impormasyong kanilang hinahanap, dapat silang tumungo sa Tokyo kung saan maaaring may pagkakataong matuklasan ito. Gayunpaman, ang susunod na tren patungong Tokyo ay hindi aalis hanggang sa susunod na hapon. Iminungkahi niya na pansamantala, maaari nilang tuklasin ang iba pang mga lugar sa Sendai na nag-iimbak ng mga libro, kabilang ang mga saradong stock, mga pinaghihigpitang seksyon na maaaring naglalaman ng mga classified na materyales. Nang tanungin ni Himogami kung paano nila mapupuntahan ang isang lugar na tulad nito, ngumiti si Yokuri at ipinakita sa kanila ang isang susi, sinabing nakuha niya ito gamit ang isang maliit na magic trick. Nagulat si Himogami na ninakaw ni Yokuri ang susi mula kay Sisha habang nagkukunwaring nanliligaw ito sa kanya. Hindi na ito pinansin ni Yokuri dahil alam niyang patatawarin siya ni Sisha kung hihingi siya ng tawad, dahil matagal na rin naman itong may gusto sa kanya. Ipinaalam niya kay Himogami na makikipag-date siya kay Sisha, na magpapadali sa paghahanap niya sa restricted section. Nagtataka si Himogami kung bakit biglang naging mabait sa kanya si Yokuri, at isiniwalat niyang interesado rin siya sa hinahanap niya, kaya magpapasalamat siya kung makakakuha siya ng mga sagot. Nag-aalangan pa rin si Himogami na tanggapin ang pabor ni Yokuri, ngunit kinausap siya ni Amara at pumayag na kunin ang susi. Sa wakas ay pumayag si Himogami dahil hindi na sila magkakaroon ng pagkakataong muli na galugarin ang pinaghihigpitang bahagi ng aklatan ng walang harang. Nagpasalamat siya kay Yokuri sa pagpayag na hiramin niya ang susi, ngunit napansin ni Yokuri na mayroon pa silang oras bago gamabi. Iminungkahi niya na bisitahin ang underground bookmark upang mahanap ang impormasyong kailangan ni Himogami, dahil kilala ito sa mga bihirang bagay. Hinimok niya silang magpatuloy habang umuuwi siya, at nagulat si Amara na iniiwan niya sila. Itinuro niya na kailangan niyang umuwi upang magplano para sa kanyang date, para hindi maghinala si Sisha na may anumang masamang nangyari. Kumaway siya sa kanila at binati sila ng good luck. Nagpa siya si Himogami na bumalik sa istasyon at bumili muna ng kanilang mga tiket para sa susunod na biyahe sa tren. Tinanong ni Yugori si Amara kung may nakita siyang may kaugnayan sa storybook ng kanyang mga magulang,
ngunit nagulat siya sa tanong dahil hindi niya inaasahan na papansinin niya ang kanyang mga ginawa. Ipinaalala ni Himogami sa kanya na nangako silang magkasamang hahanapin ang mga libro ng kanyang mga magulang, at labis siyang natuwa kaya't nagmadali siyang lumapit upang yakapin ang mga ito.